Ang babaeng ito ay masyadong masama sa kanyang sarili dahil sa pagnanais na maghiganti sa kanyang asawa. Hindi niya inalintana ang panganib ng kanyang buhay. Binago niya ang kanyang sarili mula ulo hanggang paa. Nais niyang mas gumanda ang kanyang boses. Sinabi pa niya sa doktor na mag-inject ng collagen sa kanyang vocal cords. Pagkatapos ng operasyon ay nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang figura ay napakaganda rin. At mayroon din siyang mukha na parang anghel. Ang rate ng paglingon sa daan ay 100%. Ngunit hindi alam ng lahat na ang magandang babaeng ito ay dating isang mataba lamang na babae na itinuturing lamang na isang kaibig-ibig na tao. Ang kanyang pangalan ay Jumran. Nang bumili siya ng isda ay hindi sinasadyang nahulog siya sa isang fish tank. Ngunit walang sinuman sa paligid ang gustong tumulong sa kanya. Mag-isa siyang umakyat palabas ng tangke. Sa kapansin-pansin, lahat ng isda sa tangke ay pinatay niya. Pagkatapos ay kinuha ni Jumran ang kanyang mga gamit at umuwi. Hinarang niya ang bus sa gitna ng kalsada. Nang sumakay si Jumran sa bus, tumayo siya sa gitna ng daanan. Ang lalaking nakaupo ay galit na tumalikod. Lumalabas na nabasa niya ang kanyang kilikili ng pawis at nadumihan ang kanyang damit. Tahimik niyang ibinaba ang kanyang mga kamay upang itago ang kanyang kahihiyan. Sa sandaling iyon, biglang nagpreno ng matindi ang driver. Hindi nakahawak si Jumran sa hawakan at natumba sa sahig. Lahat ng gulay at prutas sa kanyang bag ay nahulog. Gusto ni Jumran na tumayo, ngunit dahil sa inertsya ng bus, hindi pa siya nakakatayo ng buo ay natumba na siya sa hagdanan ng pinto ng bus. Tiningnan siya ng mga pasahero sa bus na may awa, ngunit walang sinuman ang lumabas upang tulungan siyang bumangon. Sa ganitong uri ng awa, minsan, naramdaman pa ni Jumran na mas mabigat ito. Humakot si Jumran ng kanyang pagod na katawan pauwi at bago pa siya makatayo ng matatag, tinawag na siya ng dalawang kapatid ng kanyang asawa upang linisin ang kanilang mga tirang pagkain. Sa sandaling ito, dumating din ang kanyang lola na mahigit 80 taong gulang at sinabing gutom na siya. Nais niyang magluto siya kaagad. Ang mga araw ng pagiging parang kalabaw at kabayo ay tiniis na ni Jumran sa loob ng 7 taon. Ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya ay ang kanyang asawa na nagtatrabaho sa Amerika. Umaasa siyang makakabalik ito sa lalong madaling panahon. Linggo-linggo, matyagang nagsusuot si Jumran ng magagandang damit at nagre-record ng mga video upang ipadala sa kanyang asawa sa Amerika. Ngunit sa bawat pagkakataon ay pinagtatawanan siya ng dalawang kapatid ng kanyang asawa. Kinutya nila siya na probinsyano at tinanong kung anong panahon na at nakasuot pa rin siya ng malaking bulaklak sa kanyang ulo. Hindi ba siya natatakot na baka matakot ang kanyang asawa at lumayas? Nang araw na iyon, tinawagan ni Jumran ang kanyang asawa, ngunit nalaman niya mula sa kasamahan ng kanyang asawa na umuwi na pala ang kanyang asawa. Pumunta siya sa hotel na ibinigay ng kasamahan, ngunit sa loob ng silid ay walang ibang tao maliban sa tagalinis. Nalulungkot siya kung bakit umuwi ang kanyang asawa nang hindi siya sinasabihan. Sa sandaling ito, mula sa labas ng pinto, narinig niya ang tawanan ng isang mag-asawa. Agad na nagtago si Jumran sa aparador. Ang sumunod na eksena ay ikinagulat niya. Hindi niya inakala na ang asawang labis niyang minamahal ay magbabago. Ang pagtitiis at sakit ng nakaraang 7 taon ay bumalik at hindi niya napigilan ang kanyang luha. Sa sandaling ito, may naisip siyang matapang na ideya. Hinihanap ni Jumran ang babaeng nagmamahal sa kanyang asawa. Umaasa siyang hihiwalayan ng babae ang kanyang asawa. Ngunit sinabi ng babae na kahit pakawalan niya si Jumran, sa kasalukuyang anyo niya, hindi niya kayang pigilan ang kanyang asawa na pumunta sa ibang bansa. Sa loob ng 7 taon, nagtagumpay na siya sa kanyang karera. Hindi sumusuko si Jumran. Siya ang una at huling pag-ibig niya. Matyaga siyang naghintay ng 7 taon, nagtrabaho ng husto para sa pamilya ng kanyang asawa, para lang hintayin ang pagbabalik ng kanyang asawa. Buong tapang na hinila ni Jumran ang kamay ni Chaeyon na paalis na, umaasang mapapatawad niya ang kanyang asawa. Galit na itinulak ni Chaeyon ang matabang kamay ni Jumran. Mabilis na lumapit si Jumran para pigilan siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya sinasadyang napatumba si Chaeyon. Pagkatapos, mabilis na isinugod si Chaeyon sa ospital at dinala sa emergency room. Pinigilan si Jumran ng manager ni Chaeyon. Sinabi ng manager na nagsumbong na siya sa pulisya dahil sinaktan ni Jumran ang kanyang artist. Inilabas ng pulis ang kanyang badge at pagkatapos ay inanyayahan si Jumran sa istasyon ng pulisya. Ang kawawang Jumran ay pilit pa ring nagpapaliwanag. Sa sandaling ito, nagtago si Jumran sa likod ng kanyang asawa at narinig niya ang kanyang asawa na ipinagtatanggol siya. Naantig siya hanggang sa lumuha. Sa bench sa parke, mahigpit na hinawakan ni Jumran ang kamay ng kanyang asawa. Ito ang lalaking pinakaasam niyang makabalik. Ngunit pagkatapos noon, sinabi niya na hanggang doon na lang niya mapoprotektahan si Jumran. Ang kanilang relasyon bilang mag-asawa ay tapos na. Pagkatapos niyang sabihin iyon, hinubad niya ang singsing at ibinalik kay Jumran. Pag-uwi ni Jumran, tinanong niya ang kanyang biyenan tungkol sa sitwasyon ng kanyang asawa. Sinabi ng biyenan na matagal na niyang alam ang desisyon ng kanyang anak at natatakot lang siyang malungkot si Jumran kaya hindi niya sinabi. Nalulungkot na sumigaw si Jumran, nagtatanong kung bakit hindi nila sinabi sa kanya ang totoo at bakit itinuring nila siyang tanga. Sa sandaling ito, lumapit ang dalawang kapatid ng kanyang asawa at lalo pang nagdagdag ng panggatong sa apoy. Sinabi na si Chaeyon ay kaibigan nila noong high school at matagal na nilang alam ang tungkol dito. Ngunit hindi lang nila alam kung paano sasabihin kay Jumran. Sa ganoong probinsyanong hipag, naiintindihan din nila ang nararamdaman ni Kang Joon. Si Jumran ay nasa matinding pagdurusa at kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng gabi, mag-isa siyang sumakay ng taxi palayo sa walang pagmamahal na tahanan. Dahil sa matinding sakit, hindi niya sinasadyang nasangkot sa isang aksidente kung saan nahulog ang sasakyan sa dagat. Sa kabutihang palad, dahil malaki ang pangangatawan ni Jumran, hindi siya lumubog sa dagat. Sa tulong ng kanyang matinding kalooban, umakyat siya. Naghanap si Jumran ng isang sikat na plastic surgeon na nakikita niya sa TV at umasang matutulungan siya ng doktor na gumanda. Nang makita ng doktor ang hitsura ni Jumran, gusto niya itong paalisin. Paano makakalaban ang payat na doktor sa isang Jumran
bilang na mahigit 100 kilo. Matigas na gusto ni Jumran na tulungan siya. Ayaw niyang mawala na lang ng ganoon. Gusto niyang maghiganti. Dahil sa awa, napilitan si Han Taehi na tulungan siya. Inihanda ni Han Taehi ang plano sa plastic surgery para kay Jumran. Nakatingin sa matabang babae na puro taba sa kanyang harapan, napaisip din si Han Taehi. Napakataas ng panganib ng operasyon para sa ganitong pasyente at malaki ang posibilidad na mamatay siya. Ngunit gusto lang maghiganti ni Jumran. Matagal na niyang binaliwala ang tungkol sa buhay at kamatayan. Binago ni Han Taehi ang buong katawan ni Jumran upang maging mas maganda ang kanyang boses. Nag-inject din siya ng collagen sa kanyang vocal cords. Sa huli, matagumpay ang operasyon. Si Jumran ngayon ay maaring ilarawan sa isang salita lamang. Napakaganda. Maging ang mga paru-paro ay dumapo sa kanyang palad upang batiin siya sa pagkakaroon ng bagong buhay. Upang pasalamatan ang kanyang tagapagligtas, buong puso siyang naglingkod kay Han Taehi. Araw-araw ay naghahanda siya ng masaganang hapunan, ngunit pakiramdam ni Han Taehi ay hindi pa rin ito sapat. Ibinigay niya kay Jumran ang isang kontrata sa pagbebenta ng sarili. Sinasabing lagdaan ang papel na ito at pagkatapos nito, lahat ng bagay ay kailangan mong sundin ang kanyang utos. Sa harap ng taong nagbigay sa kanya ng bagong buhay, walang imik na kinagat ni Jumran ang kanyang daliri at inilagay ang kanyang kamay sa kontrata. Pagkatapos, inihanda ni Han Taehi ang paghihiganti para sa kanya. Tinulungan ni Han Taehi si Jumran na suriin ang lahat ng aspeto ng kanyang dating asawa, hanapin ang mga punto para makapaghiganti at sinabi kay Jumran, bagaman nagbago na ang iyong anyo, kailangan mo ring magbago mula sa loob ng iyong kaluluwa. Hindi ka na ang matabang babae noon. Pinangalanan ni Han Taehi ang babae na may bagong buhay na Sara at gumawa ng plano para sa kanyang pagbabago. Araw-araw ay pinipilit niya si Sara na mag-ehersisyo upang magkaroon siya ng mas perpektong figura. Sinusubaybayan niya si Sara, binubusog siya ng kaalaman sa kultura at pinasisigla. Matapos ang maraming araw ng pagbabago, sa wakas ay makakapaghiganti na rin si Sara. Lumapit siya sa pintuan ng dating asawa niya at tiningnan ito mula sa malayo. Sa pag-iisip na hindi pa siya matagal na nawawala at ang kanyang dating asawa ay dinala na ang kanyang kalaguyo sa bahay, bumukal ang sakit at galit sa kanyang puso. Sumumpa siya na hindi niya hahayaang magpakasal sina Kang Joon at Chaeon. Pagkalipas ng araw, malungkot na umuwi si Sara. Hindi sinasadyang nakita ni Han Taehi ang larawan sa mesa. Ang dalawang tao sa larawan ay sina Han Taehi at Chaeon. Agad na inagaw ni Han Taehi ang larawan at galit na sinabi, walang sinuman ang may karapatang tingnan ang mga gamit ng iba nang walang pahintulot ko. Patuloy na nagtanong si Sara. Bumuntong hininga si Han Taehi at ipinaliwanag ang lahat. Sa totoo lang, hindi siya plastic surgeon, pinagawa lang niya sa kanyang nakababatang kapatid. Si Chaeon, na dating fiant ng dating asawa ni Sara, ay kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata. Agad na naunawaan ni Sara ang ugat ng problema. Dahil iisa ang kanilang layunin, mabilis silang naging matalik na magkaibigan. Formal na nagsimula ang plano. Sa charity party ni Kang Joon, dumating si Sara na nakasuot ng magandang gown at agad na naging sentro ng atensyon. Nagpanggap naman si Han Taehi bilang isang waiter, nagmamasid mula sa likuran at nagbibigay ng tagubilin kay Sara. Mabilis na naakit ni Sara ang tingin ni Kang Joon sa kanyang kagandahan. Nang makita ni Han Taehi na nahuli na ang isda, inutusan niya si Sara mula sa malayo. Ngunit sa huli, tumalikod si Kang Joon at hindi na tiningnan si Sara at diretsong umalis. Ang unang plano ay nabigo. Hinanap ni Han Taehi si Sara at sinabing kung maglalabas siya ng 100 milyon won, magkakaroon siya ng pagkakataong makipagkita kay Kang Joon ng pribado. Ngunit saan kukuha ng 100 milyon won? Sa sandaling ito, pinahilig ni Han Taehi ang ulo ni Sara at binulungan siya ng isang lihim. Misteryosong sinabi ni Han Taehi na siya ang batang pangulo ng pinakamalaking financial conglomerate sa bansa. Ang 100 milyon won ay maliit na bagay lang. Pagkatapos marinig iyon, umiti si Sara. Nagpapasalamat siya kay Han Taehi sa lahat ng ginawa nito upang maibsan ang kanyang stress. Matapos mabigo ang unang plano, umuwi si Sara at nagsimulang pagdudahan ang lahat ng kanyang pagbabago. Inaliw siya ni Han Taehi at sinabing huwag sumuko. Mayroon silang 3 alas, ang pinakamagandang mukha, ang pinakamatalinong utak, at 2 pusong nasaktan. Pagkatapos noon, sumigla si Sara at nakaisip ng ibang plano ng paghiganti. Para ganap na matalo ang kanyang dating asawa, kailangan muna niyang makuha ang kanyang dating biyenan. Sa charity event ng mga magulang ng kanyang dating asawa, dahil biglang nagkasakit ang pianist, sinamantala ni Sara ang pagkakataon upang palitan siya. Matagumpay niyang nilutas ang problema para sa dalawang matanda na naging dahilan upang magkaroon sila ng magandang impresyon sa kanya. Sa kabilang banda, hindi makapag-concentrate sa trabaho si Kang Joon dahil sa itsura ni Sara na nagpabalik ng damdaming dulot ng kanilang pagtatagpo noong nakaraang araw. Nag-iwan ito ng malalim na epekto sa kanyang puso. Nang gabing iyon, nagbigay ng cake si Sara sa kanyang dating hipag na nakatira sa tabi ng bahay ng kanyang biyenan. Nang makita ng hipag ang napakagandang bagong kapitbahay, lalong dumami ang kanyang paghanga. Sa sandaling iyon, dumating ang kanyang biyenan at nakilala ang babaeng tumulong sa kanya kaninang umaga. Lumabas na kapitbahay lang pala niya ito. Nang gabing iyon, nagtipon ang buong pamilya ni Kang Joon at pinuri si Sara. Walang tigil ang pagpuri ng kanyang hipag sa kagandahan at kaakit-akit na figura ni Sara. Nang marinig ni Kang Joon ang mga papuri ng kanyang pamilya para kay Sara, ang maliit na apoy sa kanyang puso ay patuloy na naglalagablab. Pagkatapos noon, hindi na nakapagtiis si Kang Joon at tinawagan si Sara. Nais niyang yayain si Sara na maglakad-lakad. Sa kabilang banda, nagkatinginan sina Sara at Han Taehi at nagtawanan na huli na ang isda. Sa sandaling ito, excited si Kang Joon na maghanda para makipagkita kay Sara at nakita niyang tumatawag ang kanyang fiant na si Chaeon.
pinili niyang huwag pansinin. Nakita ni Chaeon na nagmamaneho na hindi sinasagot ni Kang Joon ang tawag, kaya nag-iwan siya ng voicemail. Dumating si Kang Joon sa meeting point sa ibaba at nakita niyang naghihintay na doon ang magandang si Sarah. Nagkatinginan silang dalawa at nagngitian. Sa labas, tinawag ni Sarah si Kang Joon bilang key representative bilang pagbati, ngunit sa kanyang isip ay baliw na baliw siyang tinatawag itong asawa. Hindi mapigilan ni Kang Joon ang pananabik sa kanyang puso at diretsahang sinabing namimiss niya si Sarah. Habang naglalambingan pa sila, dumating si Chaeon na nagmamaneho sa ibaba ng bahay ni Kang Joon. Mula sa malayo, nakita niya si Kang Joon na may kasamang isang babae. Nang pag-isipan niyang mabuti, lumabas na ang babaeng ito ay si Eve Sarah, na nakilala niya sa charity party ni Kang Joon. Nararamdaman ni Chaeon na may hindi maganda sa pagitan ng dalawa habang tinitingnan niya sila. Sa sandaling ito, sumilip si Han Tae-hee mula sa likod ng slide. Tiningnan niya sina Sarah at Kang Joon, pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang dating nobya at matalik na kaibigan mula pagkabata, si Chaeon. Lahat ay umuunlad sa magandang direksyon. Ang relasyon ni Sarah at Kang Joon ay lalong gumaganda. Nang gabing iyon, inanyayahan ni Kang Joon si Sarah na magpahangin. Habang nagmamaneho ang kotse sa isang kalsada, biglang lumitaw sa isip ni Sarah ang eksena ng aksidente na nangyari bago ang kanyang operasyon. Lumitaw ang masakit na eksena sa kanyang harapan. Mahigpit na kinuyom ni Sarah ang kanyang mga kamay. Sa sandaling ito, sinabi ni Kang Joon na ito ay isang napakasikat na kalsada para magpahangin dahil medyo delikado ito at ang kotse ay dumaan sa lugar kung saan siya nahulog sa tubig. Ang isip ni Sarah ay puno ng eksena ng aksidente noon. Takot na takot si Sarah at sumigaw. Mahigpit na hinawakan ang seatbelt. Kinabukasan, nagising ang dalawa sa kotse. Pinayuhan ni Kang Joon si Sarah na huwag iwasan ang mga problema kapag nangyari ito upang hindi matakot. Sa kanyang silid, kinuha ni Kang Joon ang lighter at sinindihan ang kandila. Nang makita ni Sarah ang ilaw ng kandila, biglang bumalik sa kanyang isip ang eksena ng aksidente noon kung gaano siya katakot. Muling na-stimulate si Sarah at nilamig ang buong katawan. Maingat na hinanap ni Kang Joon ang gamot para sa kanya. Sa sandaling ito, naalaala ni Sarah ang araw ng kanyang aksidente. Sinabi ng kanyang ate na ang kanyang kapatid ay nagpakamatay dahil sa pag-iisip. Pinuntahan ni Sarah si Chaeon para magtanong. Sinabi rin ni Chaeon na nagpakamatay ang dating asawa ni Kang Joon at hindi pa nahahanap ang bangkay. Na-cremate na raw. Nang maisip ito, lalong naramdaman ni Sarah na may mali. Malinaw na naaksidente siya sa sasakyan. Bakit sinabi ng lahat na nagpakamatay siya? Nagpa siya si Sarah na imbestigahan ang bagay na ito. Pumunta siya sa lugar kung saan nagboboluntaryo ang ama ni Kang Joon at nagtanong tungkol sa kanyang manugang. Sinabi ng ama na matapos mag-iwan ng sulat ang kanyang manugang, tumalon ito sa dagat at nagpakamatay. Isa itong malungkot na kwento. Nang marinig niya na may sulat pa, labis na nagulat si Sarah. Hinanap niya si Han Tae-hee at ikinuwento ang nangyari sa kanya. Nagpa siya si Han Tae-hee na imbestigahan ang katotohanan kasama niya. Ang fiant ni Kang Joon, si Chaeon, upang ipakita ang kanyang katayuan, ay inanyayahan sina Sarah at Han Tae-hee sa bahay ni Kang Joon para sa isang hapunan ng pamilya. Agad sinamantala ng dalawa ang pagkakataong ito upang imbestigahan ang sikreto ng testamento sa piging ng pamilya. Masaya silang tignan, ngunit sa totoo lang, mayroon silang kanikanyang iniisip. Samantala, tinanong ni Sarah ang dalawa niyang hipag tungkol sa kinaroroonan ng testamento at sinuring mabuti ang testamento sa computer. Lumabas na ang testamento ay ipinadala mula sa email ni Sarah patungo sa email ni Kang Joon. Nakasaad doon na siya ay isang walang kwentang babae at pagkatapos niyang mawala, ang ari-arian ay ipaubaya sa kanyang asawa para asikasuhin. Dito, naunawaan na ni Sarah at palihim siyang pumasok sa kwarto ni Kang Joon. Nakita niya ang titulo ng pagmamay-ari ng 2,000 metro kwadradong lupa na iniwan ng kanyang ama sa kanya noong nabubuhay pa ito. Ngunit nakasulat doon na nailipat na ito kay Kang Joon. Pagkatapos, nakuha ni Sarah ang sagot at umalis siya kasama si Tae-hee pauwi. Nang malaman ni Tae-hee ang nangyari, naawa siya kay Sarah. Ang 2,000 metro kwadrado ay isang malaking kayamanan. Sa sandaling iyon, ang mga ilaw ng sasakyan mula sa malayo ay nakakuha ng atensyon ng dalawa. Tiningnan ni Sarah ang plaka ng sasakyan at bumalik ang mga nakabaong alaala. Noon, iniiwasan niya ang paparating na sasakyan kaya nangyari ang aksidente. Ang mga bumaba sa sasakyang iyon ay sina Chaeon at Kang Joon. Labis na nasasaktan si Sarah. Nakita na ni Sarah ang tunay na mukha ni Kang Joon at nagpa siya na hindi na maging bata. Samantala, ang ina ni Sarah ay ayaw maniwala na nagpakamatay ang kanyang anak na babae. Nagsikap siyang maghanap ng ebidensya. Binuhusan siya ng malamig na tubig. Gusto lang niyang hanapin ang pamilya ng asawa ng kanyang anak para malaman ang dahilan ng pagpanaw ng kanyang anak. Pagkatapos, kinuha ng malupit na biyenan ang report sa kamay ng nanay niya. Lumabas na ito pala ang suicide report ni Sarah. Pagkatapos basahin ng malupit na biyenan, inihagis niya ito sa mukha ng kaibigan ng nanay niya. Hindi na nakatiis ang matalik niyang kaibigan at nakipagtalo sa biyenan, pero sinampal lang siya nito. Sa malapit, nakita ni Sarah ang ina niyang nagdurusa at labis siyang nalungkot. Sa sumunod na sandali, itinulak ng biyenan ang ina at ang matalik niyang kaibigan. Dito, hindi na nakapagpigil si Sarah at gustong sumugod, ngunit pinigilan siya ni Tae-hee. Pinayuhan niya itong magtiis at huwag kumilos ng padalos-dalos. Sakto namang dumating si Kang Joon sa bahay at nakita ang nanay ng asawa niyang umiiyak sa harap ng pinto. Tinitigan lang niya ito mula sa malayo. Kinabukasan, pinakalma niya ang kanyang sarili at binisita ang kanyang ina. Nalaman niyang lumipat na ang kanyang ina. Pagkatapos magtanong-tanong, nalaman niyang binili pala ni Kang Joon ang bahay at pinalayas ang kanyang ina. Labis na nagalit si Sarah nang makita ang basag na litrato. Naghinayang siya at sinisi ang kanyang sarili sa pagiging napakagago. Hindi niya agad nakita ang tunay na mukha ni Kang Joon. Sa sandaling iyon, hindi na siya nakapagpigil, umupo sa isang sulok at humagulgol. Kinagabihan, pumunta si Kang Joon sa bahay para hanapin si Sarah. Galit pa rin si Sarah at pinapaalam
aalis siya ng malakas. Nagalit din si Kang Joon na hindi alam ang nangyayari at umalis. Nagalit si Kang Joon at tinawagan si Chaeyon, sinabihan siyang lumabas at samahan siya. Pagkatapos, dinala ni Chaeyon si Kang Joon sa lugar kung saan nangyari ang insidente kay Sarah. Sinabi ni Chaeyon na alam niyang may gusto si Kang Joon kay Sarah. Pagkatapos, nagpatuloy si Chaeyon pero hindi ako nag-aalala. Dahil noong araw na mangyari ang insidente sa asawa ni Kang Joon, nakita ko ang lahat. Sa hagdan, gusto ni Sarah na isapubliko ang relasyon ni Kang Joon at Chaeyon. Nagtalo ang dalawa at sinundan sila ni Chaeyon sa buong daan. Sa huli, sinadyang patayin ni Kang Joon ang ilaw ng sasakyan at nagmaneho ng salungat sa direksyon ng trapiko. Nang malapit na ang sasakyan, bigla niyang binuksan ang ilaw. Nagulat si Sarah at lumihis ng manibela hanggang sa nahulog siya sa dagat. Sinabi ni Chaeyon kay Kang Joon na huwag mag-alala, hindi niya ito sasabihin. Pareho silang uri ng tao. Matapos sabihin ito, nagpakita siya ng masamang ngiti. Mabilis na dumating ang araw ng kasal ng dalawa. Nakatayo sina Sarah at Taehi sa malayo, nakatitig ng may inis sa nagniningning ng ngiti sa mukha ni Kang Joon at Chaeyon. Ang paghihiganti ay opisyal na nagsimula. Pagka-uwi, isa-isang sinuri ni Sarah at Taehi ang mga kahinaan ng bawat miyembro ng pamilya Kang Joon at nagplano ng perpektong bitag ng paghihiganti. Kinabukasan, binigyan ni Sarah ng masarap na pagkain ang pamilya Kang Joon at sinamantala ang pagkakataon para kunin ang naiwan niyang damit sa kanilang bahay. Masayang kumakain ang tatlong babae habang si Sarah ay umakyat sa itaas para kunin ang kanyang gamit. Una, nahanap niya ang ebidensya ng iligal na transaksyon ng hipag niya. Pagkatapos ay pumunta siya sa kwarto ng isa pa at nahanap ang kanyang papeles sa utang na may mataas na interes. Inilabas niya ang kanyang nakahandang laptop at kamera at nakahanap ng litrato ng kanyang biyenan na nangangalo niya. Kinuhanan niya ito ng litrato bilang ebidensya at ipinadala ng anonymous sa kanyang biyenan. Pagkatapos, pumunta siya sa kwarto ni Kang Joon. Naglagay siya ng eavesdropping device sa ilalim ng lamesa. Bago umalis, kinuha ni Sarah ang kanyang lumang hikaw at inihulog ito sa ilalim ng unan ni Kang Joon. Nagsimula na ang labanan niya at nila. Hinanap niya ang biyenan niya para magpaalam. Sinabi ng biyenan na darating ang manugang niyang si Chaeyon ngayon na mas maganda kaysa sa dati niyang matabang manugang. Nang marinig ito, napabuntong hininga si Sarah na nag-log out na siya bago ang operasyon. Hindi pa rin nakakalimutan ng biyenan ang paninira sa kanya. Sa sandaling iyon, galit na tinawag ng biyenan ang kanyang asawa. Ibinato niya ang tsinela sa biyenan. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono at tinanong, sino ang lalaking nasa telepono? Sa sandaling iyon, lumapit ang anak na babae at hinila ang kanyang ama para makatakas ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, kinuha ni Sarah ang kanyang damit at naghanda na umalis. Sinabi niyang may nakita siyang papel sa jacket at ibinigay niya ito sa lalaki. Ito ang loan paper ng kanyang hipag at ginamit pa nito ang sasakyan ng lalaki bilang collateral. Pagkatapos niyang basahin, galit siya at sinipa ang kanyang anak na babae. Sa puntong ito, natakot ang babae at nagdahilan, sinasabing sa loan na ito, tinulungan din niya ang kanyang kapatid na babae na asikasuhin ang iligal na transaksyon. Nang makita ni Sarah na natupad na ang kanyang layunin, sinamantala niya ang pagkakataon para magpaalam. Bago siya umalis, nagpakita siya ng pagod na ekspresyon na parang sulit ang kanyang pagsisikap. Pagkatapos nito, ang bagong kasal na mag-asawang sina Kang Joon at Chaeyon ay umuwi at nakita ang dalawang nakababatang kapatid na babae na nakaluhod. Sinabi ng kanilang ama na hindi ito tungkol sa kanila, kaya umakyat na sila sa itaas. Pagkapasok pa lang ni Chaeyon sa kwarto, agad niyang ipinakita ang kanyang pagkadismaya. Sa unang araw ko sa bahay, nag-ingay na agad ang biyenan ko. Kinagabihan, sinabi ni Kang Joon na pinaparusahan ang kanyang ina at ang dalawa niyang kapatid na babae at sinabi niya kay Chaeyon na magluto. Ngunit sinabi ni Chaeyon na bagong kasal pa lang siya at kailangan na niyang magluto sa unang araw pa lang niya sa bahay ng asawa niya, kaya sa susunod na mga araw ay araw-araw siyang magluluto. Nang marinig ito, namilog ang mukha ni Kang Joon. Sa kabilang banda, narinig ni Sarah at Taehi ang nilalaman ng pag-uusap at kusang loob na sumulong. Muling nagbigay si Sarah ng masaganang hapunan. Lalo siyang nagustuhan ng biyenan. Pagkaalis ni Sarah, hinila ni Kang Joon ang braso niya at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Pagkatapos, itinaas ni Sarah ang kanyang kamay at buong lakas na sinampal si Kang Joon. Palihim na pumasok si Taehi sa kumpanya ni Kang Joon sa loob ng banyo. Kinonekta niya ang network sa opisina at madaling nakuha ang personal na email ni Kang Joon. Pagkatapos, ginamit ni Taehi ang email ni Kang Joon para magpadala ng email na may virus sa lahat ng empleyado sa kumpanya. Pakiramdam niya ay hindi pa rin sapat, kaya nagpadala pa siya ng email na may virus sa mga kaibigan ni Kang Joon. Pagkatapos niyang magawa ang lahat, tumingin si Taehi sa salamin at naramdaman na ang mga pores niya na lumaki dahil sa inis kay Kang Joon ay biglang lumiit. Kinabukasan, maagang dumating ang dalawang kapatid na babae ni Kang Joon at tinanong kung anong email ang ipinadala niya dahil naghang ang kanilang iPad at computer. Pagkatapos, umalis si Kang Joon para magtrabaho. Nilapitan siya ni Taehi at tinanong kung may galit ba siya sa kanya at sinadyang padalhan siya ng email na may virus. Sobrang nasaktan si Kang Joon kaya hindi siya makapagsalita kaya tiningnan lang niya si Taehi na umalis. Pagdating ni Kang Joon sa opisina, pinagalitan agad siya ng kanyang amo. Tinanong ng amo kung anong email ang ipinadala ni Kang Joon dahil nawala na ang lahat ng mahahalagang dokumento ng kumpanya. 5 araw na lang bago ang shareholders meeting at kung hindi ito maibabalik, malalaman niya ang bigat ng problema. Nasaktan at nagalit si Kang Joon. Sa sandaling ito,
ito, naglilinis ng kama si Chaeyon sa bahay. Nakita niya ang isang hikaw sa ilalim ng unan na malinaw na hindi sa kanya. Sa sandaling iyon, naalala niyang nakasuot din si Sarah ng ganoong hikaw. Napagtanto ni Chaeyon ang isang bagay at mabilis na tinawagan si Kang Joon. Abala pa rin si Kang Joon sa puntong ito. Nilang nutasin ang problema sa email ng kumpanya na naapektuhan ng virus. Hindi na siya nagbigay ng maraming paliwanag tungkol sa hikaw at sinabing mag-o-overtime siya at hindi uwi. Nang marinig ito, galit na sinabi ni Chaeyon, pangalawang araw pa lang ng kasal, hindi ka na uwi. Gusto mo nang mawalan ng kapayapaan sa buhay, hindi ba? Nang makita ni Kang Joon na ibinaba ni Chaeyon ang telepono, halos sumabog siya sa galit. Si Chaeyon naman, galit na ibinato ang telepono. Hindi pa ako nakakita ng ganitong klaseng lalaki kailanman. Sa kabilang banda, narinig ni Sarah at Taehi ang pag-uusap ng dalawa at nagpakita ng kasiyahan. Nagpasya silang magdiwang, nag-inuman sila habang nagkukwentuhan, inaalala ang mga trahedyang naranasan nila. Si Taehi, sa ilalim ng impluwensya ng alak ay hindi pa kailanman naging ganito kalinaw ang isip. Sa puntong ito, nagbago ang tingin niya kay Sarah. Natuklasan niyang mahal niya na pala ang magandang babaeng ito. Dinalhan ni Sarah si Kang Joon ng isang programa na kayang magtanggal ng virus sa computer. Labis siyang nagulat. 3 araw nang hindi umuuwi si Kang Joon mula nang ikasal sila at abala siya sa pagharap sa virus sa computer ng kumpanya. Ang pagdating ni Sarah ay parang nagbigay ng uling sa gitna ng niebe. Sa kabilang banda, galit pa rin si Chaeyon dahil 3 araw nang hindi umuuwi ang bagong kasal niyang asawa at inutusan siya ng biyenan niyang maglinis ng bahay. Tambak na ang mga pinggan sa kusina. Inutusan siya ng biyenan niyang bilisan ang paghugas at tapusin ang hapunan bago dumating ang biyenan. Si Chaeyon, nang marinig ito, pakiramdam niya ay parang katulong lang siya sa bahay. Sa kumpanya ni Kang Joon, hindi lang nagdala ng A50 si Sarah, kundi naghanda rin siya ng masaganang pagkain para kay Kang Joon. Nang malaman niyang 3 araw nang hindi umuuwi si Kang Joon, nagdala pa siya ng bagong kamiseta. Ang biglaang pagdating ng magagandang bagay ay ikinagulat ni Kang Joon. Sinabi ni Sarah na gusto niyang makasama si Kang Joon at nagustuhan na niya ang lalaking ito. Pinigilan ni Sarah ang pagduduwal at sinabi ang mga salitang ito sa kanyang dating asawa na nagtaksin. Naniwala naman si Kang Joon. Pumunta si Chaeyon sa kumpanya para hanapin si Kang Joon. Nang makita siya ni Sarah, sinadya niyang banggain. Pagkatapos makita siya, inanyayahan siya ni Chaeyon sa rooftop. Nagsimula ang digmaan sa pagitan ng dalawang babae sa dilim. Tinanong ni Chaeyon kung bakit pumunta si Sarah sa kumpanya. Diretsong sinabi ni Sarah na namimiss niya si Kang Joon kaya siya bumisita. Kinutya siya ni Chaeyon na walang hiya. Ngunit sinabi ni Sarah na mas malala pa si Chaeyon kaysa sa kanya. Naalala niya noong panahong halos magmakaawa siya kay Chaeyon na mahal niya ang kanyang asawa at nakiusap kay Chaeyon na bitawan ito. Ngayon, si Chaeyon naman ang nasa ganitong sitwasyon. Sinabi ni Chaeyon na hindi pa sapat ang karapatan ni Sarah para magpakita ng ganito. Binalikan siya ni Sarah at sinabing papaghihiwalayin niya si Chaeyon sa loob ng 3 linggo dahil ang 3 linggo ay ang tagal ng panahon mula nang malaman ni Sarah ang tungkol kina Kang Joon at Chaeyon hanggang sa kanyang pagkamatay. Nang handa nang umalis si Sarah, galit na pinigilan siya ni Chaeyon, ngunit itinulak siya ni Sarah na malakas hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Abala si Chaeyon sa pagtakas habang iniwan siyang talunan. Galit pa rin siya at nilunok ang kanyang galit. Pagka-uwi niya, ikinuwento ni Chaeyon kay Kang Joon ang ginawa ni Sarah. Sinabi naman ni Kang Joon na pagod na siya at gusto niyang lumabas para maglakad-lakad. Pagkatapos magsalita, nagsuot siya ng jacket at umalis. Nang marinig ni Sarah ang pag-uusap ng dalawa, alam niyang pagkakataon na niya. Kinuha niya ang kanyang jacket at lumabas. Ilang hakbang pa lang si Kang Joon nang makita niya ang isang scarf na nahulog sa lupa. Pinulot niya ang scarf at tinawag ang babae sa harapan. Hindi niya akalain na si Sarah pala ito. Nag-usap ang dalawa sa isang malapit na bench. Muling sinabi ni Kang Joon ang mga matatamis na salita 7 taon na ang nakakaraan. Pinigilan ni Sarah ang kanyang pagduduwal at umuwi. Ibinahagi ni Sarah ang mga nangyari sa araw na iyon kay Taehi. Nagplano ang dalawa na itaas ang kanilang antas. Ang plano ng paghihiganti. Hayaan nating lumakas ang bagyong ito at tangayin ang lahat. Dumating siya at ang kanyang mga kasama sa press conference ng kanyang dating asawa. Ang kanilang layunin ay sirain ang kanyang reputasyon. Isang araw bago iyon, hinanap ni Sarah ang kanyang ina at matalik na kaibigan. Personal niyang ibinigay ang mga pribadong larawan ng kanyang dating asawa at ang kanyang sarili pagkatapos ng operasyon. Sinabi niya na tulad ng kanyang anak, biktima rin siya. Nang malapit nang magsimula ang press conference, sumugod ang ina at matalik na kaibigan ni Sarah at malakas na pinuna ang kanyang dating manugang na si Kang Joon. Hindi pa nagtatagal simula nang mamatay ang aking anak na babae at si Kang Joon ay nakikipag-flirt na sa ibang babae. Mayroon pa ba siyang pagkatao? Nang gusto ni Kang Joon na paalisin ang kanyang ina para mag-usap, ang matalik na kaibigan ni Sarah. Ikinumpas ang larawan niya na may ibang kasama. Hindi na nakapagsalita si Kang Joon. Nang makita ito ng kanyang bagong kasal na si Chaeyon, inagaw niya ang larawan. Nakilala niya ang babae sa larawan, ngunit para protektahan ang kanyang asawa, matyaga niyang sinabi na ito ay paninirang puri at isa lamang pinagsamang larawan. Matapos sabihin ito, pinapaalis niya ang dalawa. Sa sandaling ito, dumating ang superior ni Kang Joon sa bulwagan. Nang makita ito ni Sarah at Taehi, alam nilang dumating na ang kanilang pagkakataon. Pinindot nila ang buton para sa confetti cannon at agad na lumipad ang mga larawan sa buong bulwagan. Nang makita ng superior ang halik na larawan ni Kang Joon, labis siyang nagalit. Ang pinakamahalagang press conference ng kumpanya ay nasira na. Si Kang Joon, na parang batang nagkamali, ay hindi makatingin ng diretso at bumalik sa kanyang opisina.
Galit na galit si Kang Joon at inilabas ang lahat ng galit sa kanyang puso. Sa sandaling ito, tinanong ni Chaeyon si Kang Joon kung kailan niya hinalikan si Sarah at kung gaano nakalayo ang kanilang relasyon. Galit pa rin si Kang Joon at sumigaw, hindi ito mahalaga ngayon. Galit na umalis si Chaeyon. Sa sandaling ito, sinimulan ni Sarah ang pangalawang hakbang ng kanyang plano. Pinindot niya ang remote control para hanapin ang Ify sa opisina ni Kang Joon. Kusang bumukas ang TV at lumabas ang mukha ng kanyang dating asawa bago siya mamatay. Pagkatapos, lahat ng screen ay umilaw na nagpapakita ng eksena kung saan binabati siya ni Jungran. Natakot si Kang Joon at sumigaw, pagkatapos ay tumakbo palabas ng opisina. Sa bahay, nang malaman ng kanyang ama na nagkamali ang kanyang anak, labis siyang nagalit. Sinaway niya ang kanyang pamilya dahil alam nila ang lahat, ngunit itinago pa rin sa kanya. Kinagabihan, umuwi si Kang Joon at nakita ang bahay na magulo. Hindi niya alam kung ano ang nangyari, kaya tinanong niya si Chaeyon kung nasaan ang lahat. Malamig na sinabi ni Chaeyon na pinagalitan siya ng kanyang ama at nagtago ang lahat. Matapos sabihin ito, sinampal ni Chaeyon si Kang Joon. Galit na lumuha at sinabing kasalanan niya ang lahat. Pagkatapos, hinanap ni Kang Joon si Sarah at hinila ito sa kanyang bisig. Sinabi niyang nasaktan siya at kailangan niya ng aliw kay Sarah. Pagkatapos, dinala ni Sarah si Kang Joon sa kanyang bahay. Sa sandaling ito, nagpakita ng tuwa ang mukha ni Kang Joon. Ang kanyang nasaktang puso ay nakakuha ng kaunting ginhawa. Ngunit sa isang iglap, nakita ni Kang Joon ang kanyang ina at ang dalawa niyang kapatid na babae na nakaupo sa. Tatlong tao ang natakot sa kanilang ama at hindi naglakas loob na umuwi, kaya nagtago silang lahat sa bahay ni Sejumran Sarah. Isang umaga, hindi sinasadyang narinig ni Sejumran Sarah ang pag-uusap ng pamilya. Nalaman niyang hindi pala siya pinakasala ni Lee Kang Joon dahil mahal siya, kundi dahil wala siyang ibang pagpipilian noon. Ngayon, nakuha na rin ni Lee Kang Joon ang 2,000 metro kwadradong lupa. Nagbibiro ang bayo na buti na lang at namatay ang pangit na hipag dahil kung buhay pa ito at nalaman ang mga bagay na ito, masakit daw ito. Idinagdag ng kanyang ina na kahit patay na ang matabang babae, aabusuhin pa rin daw ito. Pagkatapos nilang sabihin ito, nagtawanan ang mag-ina. Nagalit si Sejumran Sarah at nilagyan ng pampatulog ang kanilang pagkain. Sumulat si Sejumran Sarah sa salamin sa kwarto ni Lee Kang Joon, alam kong pinatay mo ang iyong dating asawa. Napuno ng galit si Sejumran Sarah at ibinuhos ang lahat ng kanyang sama ng loob. Nakita ni Han Taehi ang kanyang kalungkutan at labis siyang naawa, marahil mas makabubuti kung hindi niya ito pipigilan. Pagkatapos niyang maglabas ng sama ng loob, dinala siya ni Han Taehi sa paborito niyang kainan ng tadyang ng kambing at sinabing huwag nang alalahanin ang kanyang katawan ngayon, kumain lang hanggat gusto niya. Basta bumuti ang pakiramdam niya, handa siyang gawin ang anumang ipagawa nito sa kanya. Pagkatapos nito, lumabas si Han Taehi ng tindahan upang maiwasan ang anumang hindi kinakailangang gulo at inutusan ang kanyang mga tauhan na linisin ang pamilya ng asawa ni Sejumran Sarah. Nang gabing iyon, umuwi si Lee Kang Joon at nakita ang nakasulat sa salamin. Inakala niyang si Ju Chaeyon ang gumawa nito dahil nag-away sila kaninang umaga. Sinabi ni Ju Chaeyon na may gusto siyang ipakita sa kanya. Galit na hinila siya ni Lee Kang Joon. Nagulat din si Ju Chaeyon nang makita ang nakasulat. Sinabi niyang hindi siya ang gumawa niyon. Nakita niya noon si Sejumran Sarah na nahulog sa tubig, ngunit hindi niya ito niligtas, kaya siya ay kasabwat. Paano niya magagawa ang ganoong kahangalan? Galit na sinampal siya ni Lee Kang Joon. Nagalit si Ju Chaeyon at sinabing ayaw na niyang manatili kay Lee Kang Joon kahit isang araw pa. Sa kabilang banda, nagulat din si Sejumran Sarah na nakikinig sa kanilang pag-uusap. Hindi niya inakala na kasabwat pala si Ju Chaeyon na nagpatindi pa ng kanyang galit sa babaeng ito. Nagpa siya siyang bilisan ang plano. Kinaumagahan, nakatanggap si Lee Kang Joon ng padala sa pangalan ni Jumran. Nakasulat sa loob na nakita niyang masayang namumuhay ang kanyang asawa at si Ju Chaeyon. Malapit na tayong magkita. Matapos ang ilang araw na pagsusuri, inakala ni Lee Kang Joon na sinadya ito ng ina ng kanyang dating asawa. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ipasok ang ina ng kanyang dating asawa sa mental hospital at ibinigay ang kanyang pahintulot bilang manugang sa kanyang mga tauhan. Sumama si Sejumran Sarah kay Lee Kang Joon para mamili. Lihim na nakikipag-ugnayan si Han Taehi sa likuran. Nang pumili si Sejumran Sarah ng damit at pumasok sa fitting room, ginamit ni Han Taehi ang boses ni Sejumran Sarah para magpadala ng mensahe kay Lee Kang Joon. Nagulat at natakot si Lee Kang Joon nang makita ang mensahe mula sa kanyang dating asawa na pinatay niya. Alam din ng kabilang panig na hindi siya kasama ni Ju Chaeyon kundi nakikipag-date kay Sejumran Sarah. Agad siyang lumayo kay Sejumran Sarah at tinawagan ang kanyang mga tauhan. Kinumpirma ng mga tauhan na sinunod nila ang kanyang utos na ipasok sa mental hospital ang ina ng kanyang dating asawa. Nalaman ni Lee Kang Joon na mali ang hinala niya sa matandang babae. Sa kotse, puno ng iniisip si Lee Kang Joon. Nakita ito ni Sejumran Sarah at nagtanong kung gusto niyang kumain ng bagong bilhing cake. Kinuha ni Sejumran Sarah ang bag at nakakita ng isang kahon ng singsing at isang litrato. Tinanong niya si Lee Kang Joon. Lumingon si Lee Kang Joon at nakita ang litrato at ang singsing. Hindi iyon ang singsing niya at ng kanyang dating asawa. Paano ito lumitaw sa kotse? Lalo pang natakot si Lee Kang Joon habang nag-iisip at labis na naapektuhan ang kanyang nerbiyos kaya bigla siyang lumihis na muntik nang maging sanhi ng aksidente. Sinadya ni Sejumran Sarah na aliwin si Lee Kang Joon at sinabing marahil ay pagod lang siya. Magpahinga muna sila bago magpatuloy. Nagpahinga ang dalawa hanggang gabi. Umamin ng pag-ibig si Lee Kang Joon. Umasa si Sejumran Sarah na makakasama niya si Lee Kang Joon habang buhay. Kinagabihan, sumakay muli ang dalawa sa kotse. Biglang umilaw ang headlight ng kotse sa harapan. Sa sandaling ito, nakatanggap muli si Lee Kang Joon ng mensahe. Nakasulat sa mensahe, "Honey, nakikita kita mula sa kotseng nasa harapan." Pagkatapos ay nakatanggap muli siya ng mensahe na nagdedemanda mula sa kanyang dating asawa. Biglang sumindi ang nakakasilaw na ilaw ng kotse sa tapat
tapat. Unti-unting dumaan sa isip ni Lee Kang-joon ang eksena kung paano niya pinlano ang pagpatay sa kanyang asawa. Sa sandaling ito, bumilis ang kotse sa tapat at humarurot patungo kay Lee Kang-joon. Nang malapit na itong bumangga, lumihis ang sasakyan. Galit na bumaba si Lee Kang-joon sa kotse at nagtanong, "Sino ka ba talaga?" Nang sumunod na sandali, tumama ang kahoy na pamalo sa ulo ni Lee Kang-joon. Pinatulog siya ni Sejumran Sara. Nang magising siya, nalaman ni Lee Kang-joon na nakatali siya. Walang galaw. Sa sandaling ito, muling lumitaw ang boses ng kanyang dating asawa. Inilahad ng boses ang buong proseso ng pagpatay ni Lee Kang-joon. Nawalan na ng katinuan si Lee Kang-joon, kaya't sumigaw siya na kung nagawa niya itong patayin ng isang beses, magagawa niya itong patayin muli. Sa sandaling ito, ang asawang namatay ay talagang lumabas. Nawalan ng malay si Lee Kang-joon sa takot. Lumabas si Sejumran Sara na nagpapanggap bilang ang asawa. Sinabi ni Han Tae-hee na nasa kanya na ang recording ng ebidensya at ibibigay niya ang lahat ng impormasyon tungkol kay Lee Kang-joon sa pulisya. Matapos makamit ang layunin, ibinalik si Lee Kang-joon sa bahay. Walang pasubaling sinabi ni Sejumran Sara sa kanyang mga biyenan na bigla na lang naaalala ni Lee Kang-joon ang kanyang dating asawa at nawalan ng malay. Pagkatapos nito, nagalit si Jo Chae-yeon kay Lee Kang-joon at umalis at dinala siya pauwi ng kanyang kuya. Tiningnan niya ang kanyang mga biyenan at ang dalawang bayaw. Pinigilan ni Jo Chae-yeon ang kanyang luha at nagmamadaling pumasok sa kanyang silid. Pagkatapos ay natuklasan ang kanyang karibal, si Sejumran Sara, na nag-aalaga sa kanyang asawa. Nagulat si Jo Chae-yeon at sinigawan si Sejumran Sara na umalis. Walang sinabi si Sejumran Sara, kalmadong ibinuhos lang ang maruming tubig sa ulo ni Jo Chae-yeon. Bumaba si Jo Chae-yeon at kinwestiyon ang kanyang mga biyenan, "Ilang araw lang akong umalis at mayroon ng ibang babae sa silid." Walang pakialam na sumagot ang matandang mag-asawa. Galit na lumabas si Jo Chae-yeon ng bahay. Narinig ni Sejumran Sara mula sa itaas na hinahanap ng kanyang matalik na kaibigan ang kanyang ina. Nagkunwari siyang lumabas at nagtanong, "Ano ba talaga ang nangyayari sa nanay ko?" Sa sandaling ito, hindi pa nakakalayo si Jo Chae-yeon. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ni Sejumran Sara para sa ina ni Jumran. Naramdaman ng matalinong babae ang isang bagay. Nagpasya siyang alamin ang buong katotohanan. Matapos ang operasyon, ang matabang tiyahin ay nakunan ng video habang kumakain at in-upload sa internet, kaya naging sikat siya sa isang gabi. Maging sa restaurant na pinagtatrabahuhan ni Sejumran Sara, mayroon ding grupo ng mga reporter. Ang chairman Han Min-heok ng Winner Media Group, ang pinakamalaking media conglomerate sa bansa, ay personal ding nag-imbita. Sa unang araw ng pagsubok ni Sejumran Sara, personal na nagbigay ng bulaklak si Han Min-heok. Hindi alam ni Sejumran Sara na siya ang chairman ng grupo at sinabihan pa niya ang kabilang partido na magtrabaho ng husto at huwag lumiban sa trabaho para lamang bisitahin siya. Sa pasilyo, nakasalubong ni Sejumran Sara si Lee Kang-joon na nagtatrabaho din doon. Nagpalitan sila ng ilang salita. Si Lee Kang-joon, na dating maganda at ngayon ay sikat ay, lalo siyang natuwa nang magpahayag ng damdamin si Lee Kang-joon. Nakita ni Jo Chae-yeon bilang isang AFI, ang dalawa. Galit na hinila ni Jo Chae-yeon ang kanyang asawa pabalik sa opisina at pinuna siya dahil sa pakikipaglandian sa ibang babae sa loob ng kumpanya. Prangkang sinabi ni Lee Kang-joon na mahal niya si Sejumran Sara. Nawala ng pag-asa si Jo Chae-yeon nang marinig ito. Natural na natural pa siyang nagsabi na napaka-espesyal ni Sejumran Sara. Lumunod sa luha ang mga mata ni Jo Chae-yeon. Hindi mo nga alam kung sino si Sejumran Sara pero gusto mo na siya. Lumalabas na matapos maghinala si Jo Chae-yeon, lihim niyang inimbestigahan si Sejumran Sara. Dinala ni Jo Chae-yeon ang litrato ni Jumran sa kanyang kapatid na cosmetic surgeon. Sa ilalim ng kanyang pamimilit, walang magawa siyang ibinunyag ang katotohanan. Si Sejumran Sara pala ang namatay na dating asawa ng kanyang asawa. Naghiwalay sina Lee Kang-joon at Jo Chae-yeon at inutusan ni Lee Kang-joon si Jo Chae-yeon na umalis sa bahay. Lubos na nakita ni Jo Chae-yeon ang pangit na mukha ng bastardo na ito. Gusto sana niyang sabihin sa kanyang asawa ang katotohanan, ngunit tila hindi na kailangan. Dahil gusto ni Jo Chae-yeon na gamitin ang katotohanan na siya lang ang nakakaalam para maghiganti sa kanyang asawa. Sa pasilyo, muling nakasalubong ni Jo Chae-yeon si Sejumran Sara na napapalibutan. Biglang umakyat ang galit ni Jo Chae-yeon sa kanyang utak. Kinutya ni Jo Chae-yeon si Sejumran Sara, "Iniisip mo ba na masaya ka na ngayon at mayroon ka ng lahat?" Sinabi naman ni Sejumran Sara na kailangan niyang maging masikat at mas masaya kaysa kay Jo Chae-yeon. Ibinas ni Jo Chae-yeon ang kanyang sarili sa paghawak ng katotohanan. Hindi siya hahayaan ni Jo Chae-yeon. Ang labanan sa pagitan ng dalawang babae ay nagsisimula pa lang. Ang matalinong biyenan ay sinamantala ang kapabayaan ng nurse, kinuha ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe sa labas. Agad na nagmadali si Sejumran Sara sa ospital. Nag-alala si Han Tae-hee sa babaeng ito. Sa labas ng ospital, nakasalubong niya si Lee Kang-joon, ang walang kwentang ex-husband ni Sejumran Sara. Ngayon, dumating si Lee Kang-joon upang pilitin ang kanyang biyenan na alamin kung sino ang nagloloko sa kanya. Nag-aalala si Han Tae-hee na tinawagan si Sejumran Sara. Ngunit ang babaeng ito ay masyadong sabik na makita ang kanyang ina at binaba niya ang telepono bago pa man matapos ang pag-uusap. Sa sandali ng kagipitan, hinila ni Han Tae-hee si Sejumran Sara palayo upang magtago. Pagka-uwi, sinabihan siya ni Han Tae-hee na hangal. Ngunit gustong-gusto ni Sejumran Sara na iligtas ang kanyang ina. Hindi na kailangang mag-alala si Han Tae-hee para sa kanya. Ang pag-aalala sa panandalian ay hindi sapat para sa habang buhay. Galit na galit si Han Tae-hee. Galit siya sa hangal na babae na ito na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya naiintindihan ang kanyang damdamin. Kinabukasan, nagpanggap si Han Tae-hee bilang isang medikal na tauhan at palihim na pumasok sa ospital. Nakilala niya ang ina ni Sejumran Sara. Inihayag ang kanyang pagkakakilanlan upang makuha ang tiwala nito at matagumpay na nailigtas ang ina ni Sejumran Sara. Samantala, hindi sinasadyang nakuha ni Sejumran Sara ang address ng bilangguan kung saan nakakulong ang
ang lola ni Han Tae-hee. Lihim siyang pumunta upang bisitahin ang lola na ito na nabiktima at nakulong. Sinunod ni Sejumran Sara ang kagustuhan ni Han Tae-hee. Hindi niya sinabi sa lola na buhay pa ang kanyang apo. Sa halip ay patuloy lang niya itong pinalakas ang loob. Sa ospital, nakita niya ang kanyang ina na nailigtas at mahimbing na natutulog. Taos pusong nagpasalamat si Sejumran Sara kay Han Tae-hee. Kinaumagahan, ikinuwento ni na Sejumran Sara at Han Tae-hee sa isa't isa ang nangyari sa araw na iyon. Bumisita si Sejumran Sara sa lola ni Han Tae-hee para kay Han Tae-hee. Tinulungan ni Han Tae-hee si Sejumran Sara na iligtas ang kanyang ina, lalo pang naging matalik ang kanilang relasyon. Sa ilalim ng impluwensya at paghihikayat ni Sejumran Sara, nagpasya si Han Tae-hee na kumawala sa ulap, malampasan ang kanyang broken heart syndrome at iligtas ang kanyang lola na nabilanggo. Kinabukasan, muling bumisita si Sejumran Sara sa lola sa bilangguan at nagdala pa ng tinapay. Matapos tingnang mabuti ang tinapay, hindi makapaniwala ang lola na buhay pa ang kanyang apo. Ikinuwento pa ni Sejumran Sara ang mga nakaraang kwento sa pagitan ng lola at ni Han Tae-hee. Sa sandaling ito, puno na ng luha ang mga mata ng lola. Sa kabilang dako, dumating si Han Tae-hee sa Winner Group. Nagplano siyang makatakas mula sa seguridad at makipagkita kay Han Min-heok, ang chairman ng Winner Group. Si Han Min-heok ang panganay na anak ng kinakasama. Dahil gusto niyang makuha ang pagka-chairman, walang pag-aalinlangan niyang ipinakulong ang kanyang lola. Nilinaw ni Han Tae-hee ang kanyang pagkakakilanlan at binalaan si Han Min-heok na kung pakakawalan niya ang kanyang lola, hindi na siya makikipag-agawan para sa pagka-chairman. Nagbago ang tagpuan. Tinawag ni Han Min-heok si Lee Kang-joon upang ipaayos ang isang emergency meeting kinabukasan upang formal na kumpirmahin ang kanyang posisyon bilang chairman. Nabalitaan ito ni Han Tae-hee at napaisip. Wala talaga siyang lakas ng loob na harapin ang masasamang alaala. May psychological syndrome si Han Tae-hee. Mahihimatay siya sa tuwing maaalala ang nakaraan. Sa tabi niya, pinilit ni Sejumran Sara si Han Tae-hee at Sejumran Sara na mag-date sa unang pagkakataon. Gusto niyang bigyan si Sejumran Sara ng pinakamagandang pakiramdam at iparanas sa kanya ang buhay ng mga nakatataas sa lipunan. Hindi inasahan ni Han Tae-hee na sasabihin ni Sejumran Sara na mas gusto kong magluto at maglaba sa bahay kaysa manood ng opera. Dinala ni Han Tae-hee si Sejumran Sara sa isang tindahan ng alahas na gusto ng lahat ng babae at balak niyang bilhin ng kwintas si Sejumran Sara. Ngunit sinabi ni Sejumran Sara na hindi na kailangan at hindi na kailangan gumastos. Matapos sabihin iyon, hinila niya si Han Tae-hee sa supermarket. Ang layunin niya ay subukan ang mga merienda. Masayang-masaya si Sejumran Sara sa pagkain. Pagkatapos, binigyan din niya si Han Tae-hee ng isang piraso. Nagbiro si Han Tae-hee, bubusog ka ba sa pamamagitan lang ng pagtikim? Kinumpirma ni Sejumran Sara na nahiya si Han Tae-hee. Pagkatapos kumain, pinuri niya ang may-ari ng stall. Nahiya si Han Tae-hee na gusto na niyang tumakbo palayo. Pagkatapos, hinila na naman siya ni Sejumran Sara sa stall ng dessert para tikman. Sa sandaling ito, may narinig silang anunsyo ng sali sa tabi na umakit kay Sejumran Sara na umuwi. Reklamo ni Han Tae-hee na formal siyang nagbihis para sa date. Ngunit nakikilahok naman si Sejumran Sara sa malaking promotional event. Sinisi niya si Sejumran Sara sa pagsira ng date na pinlano niya. Sa sandaling ito, malungkot na sinabi ni Sejumran Sara, ito ang tunay na ako. Nagiging excited ako kapag may sale. Binibili ko ang gusto kong bilhin. Mas mahalaga ang pamumuhay kaysa sa date. Dahil sa loob, siya pa rin ang babae bago ang cosmetic surgery at nagbago ang kanyang mukha. Inalo ni Han Tae-hee at sinabing, syempre, alam ko kung anong klase ka, Sejumran Sara. Pagkatapos, sinabi ni Sejumran Sara na si Han Tae-hee ay tulad ng ibang mga lalaki na mahilig sa magagandang babae na may perpektong katawan. Ang gusto lang ni Han Tae-hee ay si Sejumran Sara pagkatapos ng cosmetic surgery, hindi ang matabang tiyahin noon. Nagbago ang kanyang hitsura, ngunit hindi ang kanyang kalooban. Sa sandaling ito, nagulat si Han Tae-hee sa sinabi ni Sejumran Sara. Nagsimula siyang pagdudahan ang kanyang sarili. Kinabukasan, pinatunayan ni Han Tae-hee ang kanyang pagmamahal kay Sejumran Sara. Nagsuot siya ng hypnosis device at naisip niya ang matabang tiyahin bago ang plastic surgery. Dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata. Sa totoo lang, ang magandang si Sejumran Sara ay nakita niya bilang ang matabang tiyahin bago ang operasyon. Pagkatapos, sama-sama silang gumawa ng tinapay. Nakiusap si Sejumran Sara ay Han Tae-hee na tulungan siyang gumawa. Ngunit nagdahilan si Han Tae-hee para umiwas. Sinabi ni Sejumran Sara na dati ay ginagawa nila iyon ng magkasama, kaya bakit hindi na ngayon? Walang magawa si Han Tae-hee kundi pumayag na makinig kay Sejumran Sara. Kinapap niya ang kalooban ni Sejumran Sara. Tinanggap ni Han Tae-hee ang Sejumran Sara bago ang operasyon. Nakita niya ang harina na hindi sinasadyang dumikit sa noo ni Sejumran Sara. Gaya ng dati, tinulungan niya itong punasan. Lumapit si Jo Chaeon kay Lee Kang-joon at binantaan siya na sa loob ng 3 linggo, hindi siya maaaring maghiwalay sa kanya. Dahil kailangan ni Jo Chaeon na isakatuparan ang kanyang plano. Sa loob ng 3 linggo, lumipat na si Jo Chaeon pabalik sa bahay ng kanyang asawa. Nagalit ang biyenan at sinabing akala ba niya ay sa una ito. Pwede kang pumasok at lumabas kahit kailan mo gusto. Sumagot si Jo Chaeon ng malakas, 2 manugang na ang nawala at isa pa ang maghihiwalay. Gusto niyo bang magpakasal si Lee Kang-joon sa 3 beses? Nagulantang ang biyenan nang marinig ang mapangahas na salita ng kanyang manugang. Nagbago ang tagpuan. Paglabas pa lang ni Lee Kang-joon sa kumpanya, sa pilitan na siyang inaresto ng pulisya dahil nagbigay si Sejumran Sara ng mas matibay na ebidensya sa pulisya upang patunayan na inabuso siya ng masamang dating asawa na ito. Sa shareholder
shareholder meeting ng Winner Group. Si Ju Chaeyon ang host at inanunsyo na formal na tutukuyin ng pagpupulong na ito ang posisyon ng chairman. Napansin niya na si Lee Kang-joon, na isang pangunahing tao sa kumpanya, ay hindi dumalo. Hindi niya alam na nakakulong si Lee Kang-joon na parang langgam sa mainit na kawali. Pumasok si Han Min-hyuk na hawak ang kapangyarihan ng chairman ng grupo. Sigurado na siya sa posisyon ng chairman at ang pagbubukas ng shareholder meeting ay isa lamang formalidad. At sa labas, sa ilalim ng impluwensya ni Sarah, nalampasan ni Tae-hee ang kanyang sakit sa pag-iisip. Palalayasin niya si Min-hyuk na nagpakulong sa kanyang lola mula sa posisyon ng Hee ng Kya. Nang opisyal na ipahayag ng lupon ng mga direktor ang nagkakaisang desisyon, pumasok si Tae-hee. Sinabi niya na siya ang tagapagmana ng korporasyon at ipinakita ang kanyang larawan kasama ang kanyang lola bilang ebidensya. Nagulantang ang lahat at kinailangan muling talakayin ang posisyon ng Si. Pagkatapos, sinamantala ni Cheon Jae-hyun ang sitwasyon upang ipakita ang kanyang sarili. Lumapit kay Min-hyuk na kasalukuyang may hawak ng posisyon ng Si at sinabi na kilalang kilala niya si Tae-hee. Ibinunyag na si Tae-hee ay ang batang pinulot ng ama ni Cheon Jae-hyun sa gilid ng kalsada. Palagi nang itinuturing ni Cheon Jae-hyun si Tae-hee bilang kanyang nakatatandang kapatid. Pagkatapos pumanaw ng kanilang mga magulang, si Tae-hee ang nag-alaga sa kanilang dalawang magkapatid. Nang marinig ni Min-hyuk ang kwentong ito, hinarap niya ang kanyang ina na para bang ang pagkawala ni Tae-hee ay dulot nilang mag-ina. Sa pag-iisip na si Tae-hee ang tagapagmana ng Winner Group, palihim na nagpasya si Cheon Jae-hyun na kailangan niyang mapasakamay si Tae-hee. Matamis na nag-uusap sina Tae-hee at Sarah. Inimbitahan siya ni Tae-hee na magkita sila ng isa 0 upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Sa kasamaang palad, narinig sila ni Cheon Jae-hyun na dumaan. Sinisi niya si Tae-hee, bakit hindi mo sinabi sa akin ang iyong pagkakakilanlan noon pa? Sinabi niya na pagod na siya sa mga nakaraang araw at hiniling kay Tae-hee na manatili sa kanya sa gab. Ngunit si Tae-hee, na hindi kailanman tumanggi, ay tumanggi sa kahilingang ito. Galit na hinanap ni Cheon Jae-hyun si Sarah. Hiniling niya kay Sarah na iwan si Tae-hee. Nakita ni Sarah ang tunay na kulay ng babae sa kanyang harapan. Sinabi ni Sarah na si Cheon Jae-hyun ay isang mapanlinlang na babae na alam lang kung paano gamitin ang iba. Nang makita na si Tae-hee ang tagapagmana ng Winner, nagkaroon siya ng masamang balak kay Tae-hee at hindi niya ito patatawarin. Nang makita ni Cheon Jae-hyun na halos siya ay apihin ni Sarah, sinimulan din niya ang kanyang plano. Nang gabing iyon, sinabi ni Tae-hee kay Sarah na gusto niya itong ligawan. Kung makakarating siya sa oras, opisyal na magiging magkarelasyon ang dalawa. Sa panahong ito, nakatanggap si Tae-hee ng balita na naaksidente si Cheon Jae-hyun. Sinabi ni Cheon Jae-hyun na hindi ito seryoso, medyo masakit lang ang kanyang tiyan. Alam ni Cheon Jae-hyun na may lakad si Tae-hee kay Sarah at gusto niyang manatili si Tae-hee sa kanya sandali. Hindi kailanman tumanggi si Tae-hee, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ihatid si Cheon Jae-hyun pauwi. Samantala, dumating si Sarah sa tamang oras, ngunit hindi niya nakita si Tae-hee. Sa oras na ito, nakatanggap siya ng text message mula kay Cheon Jae-hyun. Sinabi ni Cheon Jae-hyun na kasama niya si Tae-hee at hindi na kailangan pang hintayin si Tae-hee. Nang marinig ito ni Sarah, labis siyang nadismaya. Si Tae-hee ay nagmamaneho ng napakabilis sa kalsada. Dahil sakto namang naubusan ng baterya ang kanyang telepono, hindi niya makontak si Sarah. Pagdating niya sa lugar, wala na si Sarah doon. Naalala bigla ni Tae-hee ang dahilan kung bakit siya tinanggihan ni Sarah noon. Pagkatapos ng isang bigong kasal, hindi pa rin bukas ang puso ni Sarah. Puno ng pagkabigo si Tae-hee at hindi sinasadyang nakita niya ang isang babae sa ilalim ng tulay. Tinuruan ni Tae-hee si Sarah, hindi ka ba natatakot na malamigan? Naniniwala si Sarah na tiyak na hahanapin siya ni Tae-hee. Naghalikan silang dalawa ng may pagmamahal. Nang malaman ng ama ni Kang-joon ang mga maling ginawa ng kanyang anak, inutusan niya ang pamilya na ibalik ang 2,000 metro kwadradong lupa na kinuha mula sa kanyang yumaong manugang na ipinamana sa kanyang ina. Walang galak ang mukha ni Cheon Jae-hyun nang marinig niya ang balitang ito mula sa kanyang biyenan. Pagkatapos, sinubukan ni Cheon Jae-hyun na makuha ang karapatan sa paggamit ng lupa at ilipat ito sa kanyang pangalan kahit na ang pirma ng kanyang asawa ay kanyang kinuha. Si Kang-joon, nakakatapos lang makalaya sa detention center, sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon, ay nakatanggap ng abiso mula sa isang empleyado. Agad niyang tinawagan si Cheon Jae-hyun pauwi. Agad namang sinaktan ni Kang-joon si Cheon Jae-hyun at masama niyang sinabi na wala siyang pahintulot. Huwag mong asamin na makuha ang lupaing iyon. Sa loob ng 3 linggo, hintaing malinis at umalis sa bahay. Habang paalis, banta ni Cheon Jae-hyun kay Kang-joon, gustong-gusto mo si Sarah, ngunit hindi mo alam ang kanyang sikreto. Sa oras na iyon, kailangan mong lumapit sa akin at magmakaawa upang malaman ang katotohanan. Hinanap ni Kang-joon si Sarah. Malaki ang kanyang hinala sa babaeng ito. Sa oras na ito, tumunog ang doorbell. Lumabas si Sarah upang tingnan. Sinamantala ito ni Kang-joon upang suriin ang impormasyon tungkol kay Sarah. Nang lumabas si Sarah, wala siyang nakitang sinuman. Hinanap ni Kang-joon si Sarah, pinilit siyang sabihin kung ano ang kanyang relasyon sa kanyang ex-wife at bakit niya hinahanap ang kanyang mga dokumento upang ipakulong siya. Sinabi pa ni Kang-joon na si Sarah ang nag-iisang babae na tunay niyang minahal mula nang siya ay ipinanganak. Ngunit hindi alam ni Kang-joon na ang babae sa kanyang harapan ay ang kanyang ex-wife na sumailalim sa plastic surgery. Samantala, alam ni Cheon Jae-hyun na ginagantihan siya ni Sarah, kaya naghanap siya ng mga pahiwatig sa bahay. Sa ilalim ng mesa, natuklasan ni Cheon Jae-hyun ang isang listening device na inilagay ni Sarah. Ibinigay ni Cheon Jae-hyun ang device kay Kang-joon at sinabing ang lahat ng pag-uusap nila ni Kang-joon tungkol sa pananakit sa kanyang ex-wife ay narinig ni Sarah. Hinanap muli ni Kang-joon si Sarah. Tinanong niya si Sarah kung buhay pa ba ang kanyang ex-wife. Labis na nagulat si Sarah nang marinig ito. Sa oras na ito, naging balisa na si Kang-joon. Patuloy niya itong nililigalig at tinatanong si Sarah. Makalipas ang ilang minuto, nahimatay si Sarah dahil sa pagyugyog ng lalaking
babaeng ito. Nang makita niyang nahimatay si Sarah, natigilan si Kang Joon. Naghinala siya na dahil sa masyadong mabilis niyang pagyugyog. Habang hinihintay ni Taehi ang kaarawan ni Sarah, hindi niya ito matawagan. Binuksan niya ang gihig at nakita na papalayo ang direksyon ni Sarah. Sinundan ni Taehi ang gihig patungo sa hotel. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Kang Joon na nagpapahayag ng kanyang galit. Tinawakan ni Taehi si Sarah at walang pakialam na umalis upang pasayahin siya. Bilang tagapagmana at sisi ng grupo, personal na pumunta si Taehi sa supermarket upang mamili. Sinabi ni Sarah kay Taehi na bumili ng kalabasa. Sa huli, narinig ni Kang Joon ang isang pamilyar na kanta at natigilan. Hindi ba't ito ang kantang madalas kantahin ng aking dating asawa habang naglilinis ng bahay? Hinarap ni Kang Joon si Sarah sa isang sulok ng dingding. Lubos siyang naghihinala ngayon na ang babae sa kanyang harapan ay ang kanyang dating asawa. Sa mahabang panahon ng investigasyon, natuklasan ni Kang Joon na si Sarah ang nagpakulong sa kanya. Sa pamamagitan ng buhok na nakuha niya mula kay Sarah, inihambing niya ito sa STI ng kanyang dating asawa at kinumpirma ang kanyang hinala si Sarah nga ang kanyang yumaong dating asawa. Dahil sa pagbabanta, nagpa siya si Sarah na hindi na maging mahina. Naghanda siyang kumilos ng mas maaga. Nagpunta si Sarah sa bahay ng kanyang dating biyenan at sinabi sa kanila na si Kang Joon ang pumatay sa kanilang manugang. Dati na ring inimbestigahan ng pulisya si Kang Joon. Nang marinig nila ang balitang ito mula kay Sarah na kanilang iginagalang, natigilan ang lahat. Sa oras na ito, nakatanggap si Kang Joon ng abiso, binuksan ang pinto at pumasok. Nakatingin na parang gustong kumain ng tao at sinabing, hindi niyo kailangang mag-alala, may gustong magpalsipika sa akin. Pagkatapos, kinausap ni Kang Joon si Sarah ng pribado. Sinabi ni Sarah na ang bahay na tinitirhan ni Kang Joon, pati na rin ang lupain na nasa ilalim ng kontrol ni Kang Joon, ay lahat ay pagmamay-ari niya. Kung maglakas loob pang hadlangan siya ni Kang Joon, mapupunta si Kang Joon at ang kanyang pamilya sa kalye. Walang magawa si Kang Joon laban kay Sarah. Biglang lumapit si Cheon Jae-hyun at nagplano. Sinabi niya na kung gusto rin ni Min Hyuk si Sarah, sabihin kay Min Hyuk ang balita na magpapakasal sina Sarah at Taehi. Kung hindi, ikalat ang balita na peke ang pagkakakilanlan ni Sarah. Sa puntong ito, tila nahulaan na ni Cheon Jae-hyun ang kahihinatnan. Ang kanyang mga plano ay nakasulat na lahat sa kanyang mukha. Kinaumagahan, ibinahagi ni Kang Joon ang balita tungkol kina Sarah at Taehi kay Min Hyuk. Binibigyang diin na ang kahinaan ni Taehi ay ang peking pagkakakilanlan ni Sarah. Ang taong ito ay nakipaglaban kahit sa kanyang lola, maaari niyang patawarin si Taehi. Kasabay nito, lumapit si Cheon Jae-hyun sa lola ni Taehi, lumuluha at siniraan si Sarah. Sinabi rin niya na hindi niya kayang hayaan si Taehi na mahulog sa bitag. Samantala, sa kanilang tahanan, masayang naghihintay sina Taehi at Sarah sa isang magandang kasal. Iniisip ang kanilang kaligayahan. Kinabukasan, hinanap ng lola ni Taehi si Sarah at sinabi na lubos na niyang naiintindihan kung sino si Sarah. Umaasa siyang iwanan ni Sarah ang kanyang minamahal na apo. Kailangang pamunuan ni Taehi ang paglago ng grupo at hindi maaaring magkaroon ng anumang mansa. Hindi gaanong nagpaliwanag si Sarah na may mabuting puso. Nakahanda na si Taehi sa kanyang mga bagahe, excited na magpakasal na parang bata. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng tawag. Matapos patayin ang telepono, nagmadali siyang umalis. Sa daan, hindi niya nakalimutang paalalahanan ang kanyang assistant na protektahan si Sarah dahil mayroong isang taong nakakaalam ng peking pagkakakilanlan ni Sarah na lumitaw. Pagkaraan ng mahabang panahon, hindi na makapaghihintay sina Sarah at ang assistant at hinanap si Taehi sa pamamagitan ng gift. Nakita nila si Taehi na nakahiga sa higaan ng ospital, walang malay. Inihanda ng lahat ang lahat sa pamamagitan ni Sarah. Mabait si Sarah at nang makita niyang walang malay ang kanyang kasintahan, sinisi niya ang kanyang sarili. Wala siyang magawa kundi umupo sa pasilyo at taimtim na manalangin para kay Taehi. Nang walang sinumang tao, palihim na pumasok si Sarah sa silid ng ospital. Hinawakan niya ang kamay ni Taehi, naaalala ang magagandang nakaraan nilang dalawa. Kinabukasan, dumating si Cheon Jae-hyun sa silid ng ospital at nang makita si Sarah kasama si Taehi, pinalayas niya si Sarah. Hindi pa ba sapat ang ginawa mo kay Taehi? Hindi siya pinansin ni Sarah. Sa sandaling ito, gumalaw ang daliri ni Taehi. Sa ilalim ng pagsusuri ng doktor, unti-unting bumalik ang malay ni Taehi. Pagkatapos, sinabi ng doktor sa lola ni Taehi, isang himala na ganoon kabilis gumaling ang pasyente. Siguradong naapektuhan siya ng babaeng nanatili sa magdamag. Iminungkahi ng doktor na hayaan ang babaeng iyon na mag-alaga sa kanya sa hinaharap para mas mabilis siyang gumaling. Samantala, pinag-iisipan ni Min Hyuk at ng kanyang mga tauhan kung paano haharapin ang sitwasyon ni Taehi. Dahil alam ng buong mundo na naglalaban sila ni Taehi para sa pagkapangulo, nagpasya siyang kumilos ng mas maaga. Nagdao si Min Hyuk ng press conference, nagpapahayag ng galit at katarungan para kay Taehi. Sa harap ng mga reporter, sinabi niya na kailangan nilang mabilis na mahanap ang may sala. Hindi rin nag-aksaya ng panahon si Cheon Jae-hyun. Pinukaw niya si Kang Joon sa pagsasabing si Sarah ay nag-aalaga kay Taehi sa ospital habang wala siyang ginagawa sa bahay. Malapit nang maging mag-asawa sina Sarah at Taehi. Dahil sa pagkabagabag, hinanap ni Kang Joon si Sarah. Binalaan niya na hindi niya hahayaan sina Sarah at Taehi na magpakasal. Nagalit si Sarah, hindi na siya ang dating matabang at mahiyain na babae. Sinampal niya si Kang Joon. Sinabi ni Kang Joon na mas nagmamatigas si Sarah, mas mapanganib ang sitwasyon ni Taehi. Nang gabing iyon, nakatanggap ng utos ang mga tauhan ni Min Hyuk na huwag hayaang magsalita si Taehi habang nagpaplano silang gumawa ng masamang bagay kay Taehi.
Mabilis na tumawag si Sarah ng nurse upang iligtas si Taehi mula sa isang kapahamakan. Upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang insidente, yumakap si Sarah kay Taehi at natulog sa kanyang bisi. Sa opisina, hinanap ni Min Hyuk si Sarah at hiniling na magpunta si Sarah sa ibang bansa para sa pagsasanay sa ilalim ng pangalan ng kumpanya sa lalong madaling panahon. Kung hindi, haharapin ni Taehi ang mas malaking hamon. Upang protektahan si Taehi, pumayag si Sarah sa hiling ni Min Hyuk. Di nagtagal, nakalabas na si Taehi sa ospital at bumalik sa maliit na bahay kasama si Sarah, isang lugar na puno ng pag-ibig. Nang gabing iyon, sabay silang kumain. Biglang sinabi ni Sarah kay Taehi, kung mawawala ako, kailangan mong mamuhay ng maayos. Hindi pinansin ni Taehi ang mga sinabi ni Sarah. Mag-isang dinala ni Sarah ang kanyang kalungkutan at tinawagan ang lola ni Taehi. Sinabi niya na aalis na siya at ayaw niyang malungkot si Taehi, kaya hiniling niya sa lola na alagaan siya. Kinaumagahan, binuksan ni Taehi ang pinto ng kanyang silid, ngunit hindi niya nakita si Sarah. Tinawagan niya ito, ngunit nakapatay na ang telepono. Samantala, nasa airport na si Sarah, handang mag-aral sa ibang bansa sa ilalim ng pagbabantay ni Min Hyuk. Nang makarating si Taehi sa airport, sinabi ng empleyado na nakaalis na ang flight ni Sarah. Ang babaeng ito ay masyadong mapanlinlang. Kinuha niya ang memory card at binalaan ang kanyang asawa na malapit ng hiwalayan, hinihingi na ilipat ang 2,000 metro kwadradong lupa sa kanyang pangalan. Kung hindi, ilalantad niya ang impormasyon sa card sa pulong ng lupon ng mga direktor. Si Cheon Jae-hyun, na isang sikat na ET, ay nagdaos ng press conference, lumuluha habang isinisiwalay ang mga kasalanan ng kanyang asawa. Gusto niyang ilagay sa alanganin ang kanyang walang silbing asawa. Samantala, kailangang harapin ni Taehi ang katotohanan na umalis na ang babaeng mahal niya at pinili niyang magpatangay sa kalungkutan. Sinisisi pa rin niya si Sarah sa pag-alis ng walang paalam. Lumipat ang tagpuan, hindi pala pumunta sa ibang bansa si Sarah kundi umuwi sa probinsya kasama ang kanyang ina. Bagaman paminsan-minsan ay nakaramdam siya ng sakit, napakasaya pa rin niya na kasama niya ang kanyang pamilya. Sa pulong, nagkakaisa ang kumpanya na ang mga kilos ni Kang Joon ay nakaapekto sa imahe ng kumpanya at nagpa siya na suspindihin siya ng 3 buwan. Nang marinig ni Kang Joon ang resulta, kinutya niya ang kanyang sarili. May araw bang ganito, hindi nakakita si Cheon Jae-hyun ng anumang pagkilos mula kay Kang Joon kaya hinanap niya ito. Binigyan niya ito ng 5 oras para ilipat ang lupa sa kanyang pangalan. Sinabi naman ni Kang Joon na suspindido na siya ngayon at tinanong kung paano nila hahatiin ang lupa. Matigas na sinabi ni Cheon Jae-hyun na tumawag siya sa bahay pagkatapos ng 1 oras at pagkatapos ay umalis, iniwan si Kang Joon na litong-lito. Pagkatapos, tinawagan ni Cheon Jae-hyun ang kanyang bayaw. Nagpadala siya ng email para tingnan ang bayaw niya. Nagulat ang dalawang magkapatid nang makita nila ang email. Lumalabas na ang ipinadala ni Cheon Jae-hyun ay ang footage ng dashcam na nagtala kay Kang Joon na nagpaplano laban kay Sarah. Kinabukasan, sa takot na mabunyag ang bagay na ito, ibinigay ni Kang Joon kay Cheon Jae-hyun ang mga dokumento para sa paglilipat ng lupa. Nang makamit ni Cheon Jae-hyun ang kanyang layunin, ngumiti siya ng maluwag, lalong lumalim ang tingin ng pagkamuhi sa mga mata ni Kang Joon. Namimiss ni Taehi si Sarah, mula sa kanyang matalik na kaibigan, nalaman niyang hindi pala nagpunta sa ibang bansa si Sarah. Nang makuha ni Taehi ang address, pumunta siya sa lugar kung saan ito nakatira. Hindi niya ginambala si Sarah, sa halip tumayo lang siya sa malayo at tiningnan ito ng may pagmamahal. Pagkaalis ni Taehi, dumating si Min Hyuk sa address na ibinigay nito. Palihim na sinundan ng dating asawa ni Sarah na walang utang na loob si Min Hyuk hanggang sa lugar na ito. Nang walang tao, nilapitan niya si Sarah. Sinabi niya na pansamantalang huminto ang kanyang trabaho at kinuha ni Cheon Jae-hyun ang lupa na iniwan ni Sarah. Hiniling ni Kang Joon na ibunyag niya ang kanyang pagkakakilanlan at linawin na hindi niya siya sinaktan. At kailangan mo akong tulungan na mabawi ang lupa, kung hindi ay hindi ako aalis dito. Ito ang pinaka-awkward na tagpo na nakita ko. Dati, malalim ang pagmamahala ng dalawang tao, ngunit iminungkahi ng babae ang paghihiwalay at bumaling sa bisig ng kariban ng lalaki. Sa elevator, hindi nakalimot si Min Hyuk na mang-asar kay Taehi. Awkward na natahimik si Sarah at hindi nagsalita. Upang makipagkumpetensya kay Taehi, nagpa siya si Min Hyuk na magbukas ng isang kumpanya ng fashion at imbitahan si Sarah na maging kauna-unahang modelo nito. Samantala, nagpa siya si Taehi na gamitin ang isang kumpanya ng pagkain bilang kanyang alas para makipagkumpetensya para sa posisyon ng chairman kay Min Hyuk. Ngunit dati, si Sarah ang kanyang chef. Nahihirapan siya dahil walang angkop na aplikante. Nang malaman ni Sejumran Sarah ang balita, lihim siyang humingi ng tulong kay Han Taehi. Ipinagpatuloy niya ang kanyang dating trabaho, maingat na inihanda ang mga pagkain. Nang marinig ni Han Taehi na may tumulong sa kanyang maging chef, nagpa siya siyang personal na magpasalamat sa misteryosong chef na ito. Nang pumasok siya sa kusina, wala siyang nakita. Nakabukas pa ang apoy sa kalan. Para sa kaligtasan, gustong patayin ni Han Taehi ang apoy. Sa sandaling ito, pumasok si Sejumran Sarah at dali-dali siyang pinigilan. Nagluluto siya ng sopas at hindi dapat patayin ang apoy. Nang makita na si Sejumran Sarah ang tumulong sa kanya, naguluhan si Han Taehi. Ngunit, ayaw ni Sejumran Sarah na masayang ang kanyang pagsisikap, kaya ipinaliwanag niya na pinadala siya ni Han Min Hyuk upang tulungan si Han Taehi. Hindi pa rin kayang pakawalan ni Han Taehi si Sejumran Sarah. Tahimik siyang umupo sa isang sulok, pinapanood ang babaeng mahal niya na nagluluto.
nagluluto. Hindi sinasadyang napaso ni Sejumran Sara ang kanyang kamay. Gaya ng dati, nag-aalala si Han Taehi at sinisi siya, personal na binalutan ang kanyang kamay ng tuwalya. Sakto namang nakita ito ni Han Minheo. Galit na galit siya sa mga sandaling iyon. Nagbago ang eksena. Pagkapasok ni Lee Kang-joon sa bahay, sinampal siya ng kanyang ama. Naguguluhan si Lee Kang-joon at tinanong ang kanyang ama kung bakit siya sinampal. Lumalabas na ang asawa ni Lee Kang-joon, si Joo Chae-yeon, upang takutin siya, ay nagpadala ng video sa kapatid ni Lee Kang-joon. Hindi sinasadyang nakita ito ng kanyang ama. Sa video ay ang eksena kung paano pinlano ni Lee Kang-joon na saktan si Jumran. Pinatalsik si Lee Kang-joon ng kanyang ama mula sa bahay. Walang mapuntahan si Lee Kang-joon kaya umupo siya sa kotse. Lahat ng magagandang baraha ay nasira. Si Han Taehi ay abalang-abala sa pagbebenta ng bagong lutong onigiri sa shopping center at nakatanggap ito ng magagandang review mula sa lahat. Lihim siyang pinapanood ni Sejumran Sara mula sa malayo. Nalaman ni Han Min-heok na napakabenta ng onigiri ng kumpanya ng pagkain ni Han Taehi. Labis na nababahala ang kanyang ina na nakaupo sa tabi niya. Si Han Min-heok naman ay hindi nag-aalala. Mabilis na dumating ang araw ng pagpili ng presidente. Ang dalawang kandidato ay nagbigay ng kani-kanilang talumpati. Nauna si Han Min-heok at sinabi na ang kanyang mga negosyo sa fashion at pagkain ay napakamatagumpay. Kasabay nito, inanyayahan niya si Sejumran Sara na sumama sa kanya at pagkatapos ay sinabi na pinadala niya si Sejumran Sara upang tulungan si Han Taehi sa pagbebenta ng onigiri kaya nagtagumpay ang kumpanya ng pagkain. Pawang salamat din kay Sejumran Sara ang aking mga nagawa. Lubos na pinuri ng lahat ang talumpati ni Han Min-heok. Noon lamang nalaman ni Sejumran Sara na talagang nagkamali siya sa paggawa ng mabuti. Hinarap niya si Han Taehi upang magpaliwanag. Wala nang dahilan si Han Taehi upang maniwala sa mga ginagawa ni Sejumran Sara. Hindi sinasadya siyang tumalikod at umalis. Hinarap niya si Han Min-heok upang tanungin. Nang makamit ni Han Min-heok ang kanyang layunin, inalis niya ang kanyang maskara. Gusto niyang gamitin si Sejumran Sara upang talunin si Han Taehi. Lumapit si Sejumran Sara kay Han Min-heok upang malaman ang tunay na nagpahirap kay Han Taehi. Ang paglayo kay Han Taehi ay para protektahan siya upang hindi na siya masaktan. Ang pagtulong sa kanya sa onigiri ay para tulungan siyang makamit ang posisyon ng presidente. Ang kanyang kabutihan ay ginamit ni Han Min-heok at nasaktan pa si Han Taehi. Lubos na nabigla si Sejumran Sara nang siya ay gamitin at tinanong si Han Min-heok kung siya ba ang nagdulot ng mga sugat ni Han Taehi noon. Sa mga kamay niya na ang tagumpay, hindi na nagtago si Han Min-heok at umamin na siya ang may kagagawan. Sa puntong ito, labis na nagsisi si Sejumran Sara. Ang orihinal na hangarin niya ay protektahan si Han Taehi at hanapin ang taong nanakit sa kanya. Hindi niya inaasahang magagamit siya ni Han Min-heok upang saktan muli si Han Taehi. Mahal pa rin ni Han Taehi si Sejumran Sara. Hiningi niya kay Joo Chae-yeon na huwag ihayag ang tunay na pagkakakilanlan ni Sejumran Sara. Ngunit hindi tinanggap ni Joo Chae-yeon ang kanyang kahilingan. Nagkita si Han Taehi at Sejumran Sara. Kinakabahan, pinaalalahanan niya si Han Taehi na maging maingat sa mga taong nasa paligid niya. Huwag mong hayaang saksakin ka sa likod. Samantala, sinabi ni Han Taehi na huwag na muna siyang pumasok sa kumpanya kamakailan dahil gusto ni Joo Chae-yeon na ihayag sa publiko ang kanyang operasyon sa pagpapaganda. Pareho silang may mga pinagdadaanan, ngunit sa loob ay nagmamalasakit pa rin sila sa isa't isa. Marahil ito ang tunay na anyo ng pag-ibig. Kinaumagahan, dinala ni Joo Chae-yeon ang mga kaugnay na dokumento upang hanapin ang direktor. Inihayag niya na si Sejumran Sara ay sumailalim sa plastic surgery at isang manloloko na gumagamit ng kanyang hitsura upang linlangin ang iba at nilinlang ang mga manonood sa buong bansa. Nang marinig ang nagbabagang balitang ito, nagpasya ang direktor na iulat ito sa pinuno ni Han Min-heok. Tinatanong pa rin niya kung ano ang relasyon ni Lee Kang-joon at Sejumran Sara. Sa sandaling ito, dumating ang assistant na may dalang mga lihim na dokumento kay Han Min-heok. Pagkabasa niya, agad niyang naintindihan. Si Sejumran Sara pala ang unang asawa ni Lee Kang-joon na pinatay. Akala niya patay na siya, pero hindi inaasahang sumailalim siya sa operasyon para maging ibang tao at lumitaw muli. Si Han Taehi ang iligal na nag-opera kay Sejumran Sara. Dahil hawak ni Han Min-heok ang katotohanan, nagpasya siyang samantalahin ang pagkakataong ito para durugin si Han Taehi. Samantala, hinanap ni Sejumran Sara si Joo Chae-yeon at sinabi na makakaapekto ay Han Taehi ang ginagawa niya. Hindi siya pinansin ni Joo Chae-yeon. Noon lang napagtanto ni Sejumran Sara kung gaano kasakim si Joo Chae-yeon. Kakatalo lang ni Han Taehi sa laban para sa pagkapangulo at ginagawa pa ito ni Joo Chae-yeon. Kahit buhay ng kapatid niya, gusto niyang itulak si Sejumran Sara sa kamatayan. Nagkita sina Sejumran Sara at Lee Kang-joon sa hagdan at sakto namang nakita sila ni Han Taehi. Nang marinig ang pag-uusap ng dalawa, agad na naintindihan ni Han Taehi. Alam ni Lee Kang-joon at Joo Chae-yeon ang pagkakakilanlan ni Sejumran Sara. Dahil sa kanilang galit kay Sejumran Sara, malamang ay binantaan din nila siya. Siguradong lihim na marami siyang tinulungan. Nang makauwi, sinisi ni Han Taehi ang sarili. Naalala niya ang nakaraan, sinadyang lumapit ni Sejumran Sara kay Han Min-heok at hiwalayan siya, marahil ay para protektahan siya, o marahil ay pinilit siya ng iba. Nang malaman na ni Han Taehi ang buong katotohanan, hinanap niya si Sejumran Sara at sinabi ang kanyang mga iniisip. Nag-aalala at sinisisi kung bakit niya pinasan ang lahat ng mag-isa. Sinabi rin ni Han Taehi na ang masasayang alaala ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang ipagpatuloy ang buhay. Namumula ang mata ni Sejumran
Jumran Sara nang makita na mahal pa rin siya ni Han Tae-hee ng ganoon. Sa sandaling ito, isang tawag sa telepono ang pumutol sa katahimikan. Lumabas si Han Min-heok. Sinabi ni Han Min-heok na binantaan na niya si Jumran Sara na huwag makipagkita kay Han Tae-hee. Ngayon ay galit na galit siya. Pagkababa ng telepono, agad siyang nagmaneho patungo doon. Maswerte namang nakaiwas ang dalawa. Pagkatapos nito, galit na pinagsabihan ni Han Min-heok si Jumran Sara. Sinabi na niyang huwag siyang makipagkita kay Han Tae-hee. Kung may susunod pa, gagawin niyang mawala si Han Tae-hee. Sa silid ng surveillance, nahanap ni Han Tae-hee ang kotseng bumangga sa kanya at natuklasan na si Han Min-heok ang may-ari. Pagkatapos, naaalala ang pag-uusap na narinig niya sa pagitan ni Jumran Sara at Lee Kang-joon, kasama ang relasyon ni Jumran Sara at Han Min-heok na kumbinsi si Han Tae-hee na napilitan lang si Jumran Sara. Sa sandaling ito, dumating ang matalik na kaibigan ni Jumran Sara. Sinabi niya na pagkatapos ni Jumran Sara, ito ang mensahe na hindi na siya makontak matapos iwanan ang mensahe. Sinabi niya kay Han Tae-hee na si Jumran Sara ay binantaan ni Han Min-heok at Lee Kang-joon at magsasagawa si Jumran Sara ng press conference upang ihayag ang kanyang pagkakakilanlan. Ngayon ay naintindihan na ni Han Tae-hee ang kanyang intensyon. Ang lahat ng ginawa niya ay para protektahan siya. Kailangan siyang pigilan ni Han Tae-hee kaagad. Sa kabilang banda, matapos marinig ang balita na magsasagawa ng press conference si Jumran Sara, dali-daling tinawagan ni Ferrari si Lee Kang-joon. Nang malaman ni Lee Kang-joon na magsasagawa ng press conference si Jumran Sara, agad siyang bumangon. Nalaman din ni Han Min-heok ang balita na magsasagawa ng press conference si Jumran Sara. Sa kanyang mukha, malinaw na galit siya. Nagkita si Joo Chaeon at Lee Kang-joon. Sinabi niya na kung sasabihin ni Jumran Sara ang lahat ng nangyari sa nakaraan. Kung ganoon, ang kanilang nakaraang pakikipagsabuatan ni Lee Kang-joon upang saktan si Jumran Sara ay malalantad at makukulong sila. Nagmamadaling sinabi ni Joo Chaeon kay Lee Kang-joon na mag-isip ng paraan. Nagmamaneho si Han Tae-hee papunta sa press conference. Tinawagan niya si Jumran Sara at pinayuhan siyang huwag magdaos ng press conference. Kung sasabihin niya na siya ay sumailalim sa plastic surgery, tuluyang masisira si Jumran Sara. Ngunit inala niya ito at sinabing wala pa siyang nagawa para sa kanya at ito ang huling regalo niya para sa kanya. Sa ganitong paraan lamang malulusutan ang lahat ng banta na natatanggap niya. Nagpatuloy ang press conference at inilantad niya ang lahat ng kanyang sikreto. Siya ay dating 100 kilong tiya na gustong mamuhay ng masaya, nagbigay ng pera sa kanyang asawa para mag-aral sa ibang bansa, ngunit hindi niya inaasahan. Sa huli, itinapon lamang siya ng kanyang asawa na nagtagumpay sa buhay at walang awa siyang binalak patayin ng kanyang asawa. Hindi lang siya tinulungan ng kaibigan ng kanyang asawa nang makita siyang namamatay, kundi nakipagsabuatan pa ito sa kanya. Inilipat niya sa pangalan niya ang lupang iniwan ng kanyang ama sa kanya. Ang masamang babaeng ito ay nasa recording studio. Nang marinig ang mga salitang ito, labis na nagulat ang lahat. Si Joo Chaeon iyon at sumabog ang buong lugar. Nakaupo si Lee Kang-joon sa harap ng CC at pinanood ang broadcast. Sa takot na makilala siya ng iba, lihim siyang naghanda upang magtago. Umupo siya sa banyo, hindi nangahas huminga ng malalim. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya, ang mga nakaraang sakit at kawalan ng kakayahan. Ngayon, ganap na itong lumaya. Sa kabilang banda, pinag-uusapan ni Han Min-heok at ng kanyang mga subordinate ang tungkol sa pangkalahatang pagpupulong ng mga shareholder na nagpasya na ganap na alisin si Han Tae-hee. Sina Han Tae-hee at Jumran Sara ay naghahanap din ng ebidensya ng masasamang gawain ni Han Min-heok. Nakilala ni Jumran Sara ang tiyuhin na ito bilang ang taong lumitaw sa ospital nang masaktan si Han Tae-hee. Ang dalawa ay nagtulungan upang madaling mapamahalaan ang tiyuhin. Hindi nakuha ni Han Tae-hee ang impormasyon mula sa kanya sa pamamagitan ng pagtatanong, kaya't kinuha niya ang kanyang telepono. Pagbalik sa bahay, nakaisip si Han Tae-hee ng isang napakatalinong paraan. Balak niyang gamitin ang telepono ng tiyuhin upang magpadala ng serye ng mga mensahe. Ang unang sasagot sa tawag ay siguradong ang mastermind. Tulad ng inaasahan, ang manager ay kasalukuyang kumakain kasama ang ina ni Han Min-heok. Nang matanggap ni Han Min-heok ang mensahe, agad siyang tumawag. Nang makita ni Han Tae-hee na nahuli na ang isda, binuksan niya ang call recorder at sinagot ang tawag. Nang marinig ang boses, parang narinig na niya ang boses na ito sa kung saan. Kinaumagahan, hinanap ni Han Tae-hee ang kanyang lola at binigyan siya ng relo. Tinanong kung kilala niya ang may-ari ng relong ito. Sinabi ng lola na ang ganitong uri ng relo ay isang gantimpala noon na ibinigay ng kumpanya sa mga may mahahalagang ambag. Sa sandaling ito, dumating ang dating subordinate ng lola. Ipinakilala niya ang sarili kay Han Tae-hee. Nang marinig ang boses ng manager, naalala ni Han Tae-hee ang pagsabog noong bata pa siya at ang tawag sa telepono kahapon na parehong boses. Sa puntong ito, tila nakilala na ni Han Tae-hee. Agad, tumawag ang assistant at sinabing nakuha na nila ang numero ng telepono kahapon at iyon ang numero ng manager. Medyo hindi makapaniwala si Han Tae-hee, ngunit ang katotohanan ay nasa harap niya. Lumipat ang anggulo ng kamera, tinawagan ni Lee Kang-joon si Han Tae-hee at sinabing nasa kanya ang dokumentong gusto ni Han Tae-hee. Ang kapalit ay kailangan ni Han Tae-hee na tulungan siyang gumawa ng pasaporte. Plano niyang tumakas sa ibang bansa upang makatakas sa paghuli ng pulisya. Pagkatapos, tinawagan ni Lee Kang-joon si Han Min-heok at sinabi sa kanya na nakipagkita siya kay Han Tae-hee at ang natitira ay nakasalalay kay Han Min-heok. Sa araw ng pulong, si Han Tae-hee ay nag-iisa upang makipagkita kay Lee Kang-joon. Hindi alam na nahulog siya sa isang bitag na inilatag ng iba. Sa araw ng pagpupulong ng mga shareholder, si Han Min-heok, ang kanyang pag-aliw sa kanyang ina ay nagsabing siguradong magiging presidente siya. Pagkatapos,
Pagkatapos, tinawagan niya ang kanyang subordinate at tinanong ang sitwasyon ng kalaban. Sumagot si Han Taehi mula sa kabilang linya at sinabing tiyak na tapos na niya si Han Taehi. Isang oras bago ito, nabalisa ang mga tauhan ng lola ni Han Taehi at hinanap siya. Lumuhod siya at humingi ng tawad at sinabing gusto ni Han Min Heok na ulitin ang pagsabog ng chemical plant, 28 taon na ang nakakaraan. Sa pagkakataong ito, mas malamang na mapahamak si Han Taehi. Sa pulong, nakakuha si Han Min Heok ng 67% na boto ng pagtutol at napunta sa dehado. Dinampian niya ang mesa at sinabing imposibleng mangyari ito. Ang resulta ay tinanggihan at pinuna ng mga shareholders. Hawak ni Han Min Heok ang tagumpay sa kanyang kamay. Pinakalma niya ang kanyang emosyon at sinabing may ilang bagay na siguradong hindi pagkakaunawaan. Siya lang ang makakalahok sa pagkapangulo. Nang marinig ito ng mga shareholder, sinabi nilang nariyan din si Han Taehi. Ngunit malakas na sinabi ni Han Min Heok na hindi darating si Han Taehi. Habang nagkakagulo ang mga shareholder sa pagtalakay at habang nagmamalaki pa si Han Min Heok, itinulak ni Han Taehi ang pinto at pumasok. Nang makita si Han Taehi na buo at walang galos, labis na nagulat si Han Min Heok at ang kanyang ina. Lumabas na bago pa man dumating si Han Taehi sa warehouse, alam na niya ang panganib at naipatawag na ang pulisya. Sinabi ni Han Taehi na siya at ang kanyang ina ay nasa kanilang pagkakataon. 28 taon na ang nakakaraan, bata pa lang siya at nakatakbo lang sa harap ng panganib. Ngayon, hindi na niya hahayaan na maulit ang pagsabog na iyon. Sa sandaling ito, pumasok ang manager ng lola at yumuko sa ina ni Han Min Heok, sinabing nalantad na ang katotohanan. Pagkatapos nito, dumating ang sunod-sunod na pulis. Ang pagsabog na ginawa ng mag-ina 28 taon na ang nakakaraan, kasama ang hindi matagumpay na pagtatangka nilang patayin si Han Taehi, ay nagbigay daan sa pag-aresto. Bagamat maluwag ang lambat ng katarungan, mahirap itong takasan. Kailangan handa ang masasamang tao na harapin ang bunga ng kanilang mga ginawa. Matagumpay na nakuha ni Han Taehi ang posisyon ng presidente. Ibinahagi niya ang balitang ito kay sa Jumran Sara. Gamit ang lokasyon na ibinigay ng assistant, magkasamang hinanap ni Han Taehi at sa Jumran Sara si Lee Kang Joon. Sa immigration office, hinarang ni sa Jumran Sara at Han Taehi si Lee Kang Joon na paalis na. Pagkatapos ay dumating din ang mga pulis. Sa istasyon, naiiyak na sinabi ng ama ni Lee Kang Joon kay sa Jumran Sara, mabuti na lang at buhay ka pa. Hindi ko palalampasin si Lee Kang Joon. Kalimutan mo na ang lahat ng buhay mo noon, dapat kang mamuhay ng masaya. Pagkatapos sabihin iyon, umiyak silang dalawa at nagkatinginan. Maya-maya, hinanap ng pulis si Joo Chae-yeon at sinabing nahuli na si Lee Kang Joon. Kailangan ding sumailalim si Joo Chae-yeon sa investigasyon. Nang matapos ni Han Taehi at sa Jumran Sara ang kanilang mga kaaway, umupo sila sa kanilang bahay at binalak ang kanilang kinabukasan. Mabilis na dumating ang araw ng kasal ng dalawa. Dumating ang lola, ina, at matatalik na kaibigan na nakasuot ng magagandang damit. Ang mukha ng lahat ay puno ng kagalakan at kaligayahan. Ang magkatuwang na si Han Taehi at sa Jumran Sara na dumaan sa napakaraming paghihirap ay sa wakas ay nagtagumpay.